Kabanata 211 hanggang Kabanata 220. Kabanata 211. Sa susunod na 2 araw, labis na abala si Sam at hindi siya lumabas mula sa kanyang silid. Hindi bababa sa iyo ng alam ng batang babae, dahil nararamdaman niya ang isang malakas na presensya mula sa silid, ngunit 3 binatang lalaki ang alam ang totoo. Maraming beses na gustong makita ng batang babae si Sam, ngunit tinatanggihan siya ni Watt na pumasok. Ngunit habang mas maraming beses siyang tinatanggihan, mas lalong nagpasya siya sa susunod na pagkakataon. Madaling makikita na may kakaiba. Minsan nawala ng pasensya si Watt at sinigawan siya. Maraming mahahalagang bagay sa loob ng silid na kahit ang iyong buhay ay hindi makakapagbayad, kaya manatili ka na lamang sa iyong silid. Mula noon lamang tumigil ang batang babae sa kanyang pangungulit. Nakita pa ni Watt ang ekspresyon ng pagkaunawa at pagkatukla sa kanyang mukha. Bagamat pansamantala lamang. Ngunit hindi niya alam na nasa labas si Sam sa lungsod para harapin ang mga bagay-bagay. Bawat gabi ay nananatili siya sa labas habang mula madaling araw hanggang dapit hapon ay nananatili siya sa tore. Nagtrabaho siya sa paggawa ng ilang partikular na bagay para sa operasyon sa tore habang nag-iimbestiga para mahanap ang isang tiyak na lugar sa gabi. Mula noong huli ng gabi ng ikalawang araw ay natagpuan niya ang lugar at ang bagay na kanyang hinahanap. Sa loob ng 2 araw na iyon, hindi alam ng buong lungsod na marami siyang ninakaw. Hindi bababa sa maaaring napansin lamang ito ng Sword Marshal, ang kanyang 6 na katulong, at ang isa sa opisina, ngunit hindi sila gumawa ng anumang gulo, lalo lamang nitong pinalakas ang paniniwala ni Sam sa ilang conclusion na kanyang iginuhit. Matapos makuha iyon, halos handa na siya para sa digma na kanyang ipaglalaban at walang mas magandang oras kundi ngayon para gawin ito. Ngunit bago iyon, kailangan niyang magpadala ng pagpapahayag ng digma. At bakit niya ipapaalam sa mga kalaban bago umatake? Anong saya ang makukuha kung biglaan silang makukuha? Pagpaparamdam sa kanila ng kawalan ng pag-asa kahit na binigyan sila ng paunawa. Umuwi si Sam at tinawag ang natitirang 3 papasok sa kanyang silid. Binigyan niya sila ng 3 token para sa komunikasyon na kanyang binago ng kaunti. Ngayon ay konektado sila sa isang karaniwang channel tulad ng isang network ng komunikasyon ng isang pangkat. Matapos bigyan sila ng mga kinakailangang tagubilin, ipinadala niya sila sa iba't ibang bahagi ng lungsod at kinuha ang mga shadow mice, daga ng anino. Ang 10 daga ay binigyan din ng mas maliliit na token para sa komunikasyon. Konektado rin sila sa isang partikular na network. Dahil naiintindihan niya ang wika ng mga hayop, sayang naman kung hindi niya gagamitin ang kasanayang iyon lalo na at mayroon siyang mga shadow mice. Matapos silang ipadala, kinuha ni Sam ang kanyang sariling aparato para sa komunikasyon. Iba ito sa dalawa. Binago ito ni Sam para maari niyang baguhin ang mga linya ng komunikasyon ayon sa kanyang gusto. Ipinadala niya si Sky at Yanwo palabas. Dahil maaari silang gumamit ng mga level 4 na hayop, ang dalawang ito ay magkakaroon ng napakataas na kalamangan. Sa isang hiyaw lamang nila, ang mga hayop na may mas mababang lahi ay hindi magiging lakas loob na gumalaw. Ngayon, halos nasa kanya na ang kalangitan. Inilagay niya si Ape, Mia, at ang Zoy Termite Queen, hari ng anay ng Zoy, na ngayon ay umabot na sa level 5 sa loob ng bahay. Kung tama ang kanyang mga kalkulasyon, malaking posibilidad na makikialam ang mga Grand Realm Cultivators para ibigay ang balanse kahit papaano para makakuha ng isang bagay mula sa bahay. Kaya naman, kailangan niyang gumawa ng ilang mga pag-iingat. Matapos iyon, ang tanging kailangan na niyang gawin ay maghintay. Samantala, habang naghihintay siya na maipadala ang mga bagay sa mga tiyak na lugar. Kasabay nito, naging bahagya ring hindi mapakali ang batang babae na nakaupo sa loob ng silid, dahil naramdaman niya ang mga makapangyarihang aura ng mga hayop at ang kanilang mga kilos. Maingat niyang inikalat ang kanyang spiritual sense, damdaming espiritual, para makita kung ano ang ginagawa ni Sam at batay sa kanyang ekspresyon, tila naghihintay siyang gumawa ng aksyon. Naghanda rin siya. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Sam ng senadorya sa kanyang aparato para sa komunikasyon na isinusuot niya tulad ng isang Bluetooth earpiece. Ngumiti siya at lumabas ng bahay at sumakay sa Harbinger, tagapaghatid, at lumutang paitaas. Pinindot niya ang isang maliit na kristal na nagsisilbing pindutan sa earpiece at nagsalita. "Kamusta, mga kaibigan?" Ito si Sam na nagsasalita. Ang boses na ito bagamat mabagal, ay malinaw at nangingibabaw, narinig sa iba't ibang sulok ng lungsod sa mga silid ng iba't ibang mahahalagang tao. Ang 4 na pinuno ng tore, isang tiyak na heneral ng bantay ng lungsod, at isa sa pinakamahalaga sa lahat at maaaring ituring na kapantay ni Sam na si Prinsipe Nathan. Ang 6 na ito ay nagulat sa token para sa komunikasyon na biglang lumitaw at ngayong narinig na ang boses ni Sam, lalo pa silang nagulat.
Hindi nila inasahang makakarinig sila kay Sam, iniisip nila na magiging puno siya ng tensyon at pagkalito sa mga problema na kanilang dinudulot, ngunit ang malamig na boses ay nagsasabi ng kabaligtaran na nagbigay din sa kanila ng masamang kutob. Sa loob lamang ng isang linggo, 5 card ang kanilang ninakaw mula kina Philip at Jack. Iniisip pa nila na natatakot talaga si Sam sa kanila para hindi man lang lumabas ng kanyang bahay. Sa sandaling iyon, biglang sumiklab ng liwanag ang bahay ni Sam at maraming mga pormasayon ang lumitaw. Ngumisi si Sam sa tanawin at nagsalita. Ngayon, ang batang babae na ipinadala ninyo para iligtas ko ay nakakulong sa aking bahay. Alam ninyo, dapat talagang gawin ninyo ng maayos ang trabaho kung gusto ninyong lokohin ako, sa tingin ninyo gagana sa akin ang plano ng dalaga sa panganib. Ako ay ililigtas ang isang batang babae at papalalain pa ang hidwaan sa pagitan natin. Maliwanag na hindi ninyo narinig ang mga babala mula sa mga taong nakuha ninyo ng impormasyon tungkol sa akin. Gayunpaman, kung narinig ninyo ang mga babalang iyon ay hindi sana kayo nagsimulang gumawa ng aksyon laban sa akin. Bumalik tayo sa paksa. Nagsasalita ako sa inyo ngayon, para ipakita ang aking pasasalamat sa inyong mga pagsisikap, maliwanag na gumawa kayo ng mahusay na trabaho sa paghahanap ng problema para sa akin at sa aking mga kasama, maliban na lamang sa planong kinasasangkutan ng batang babae, lahat ay mahusay, hindi bababa sa para sa mga tanga tulad ninyo. Tumigil siya muli. Ang 6 na taong nakikinig sa mga salita ay nagalit, ngunit hindi binigyan sila ni Sam ng panahon para sumagot at nagpatuloy siya. Alam ko ng eksakto kung bakit ninyo ako tinitingnan bilang target, ngunit tayo'y dapat namang para isipin na susuko ako at alam ko rin ng eksakto kung bakit ninyo iyon iniisip. Ito ay dahil sa inyong pakiramdam ng pagiging higit sa iba. Maaaring dahil sa inyong pagpapalakas ng sarili, cultivation, karanasan, edad, at maging ang ilang mga kalokohan na dahilan tulad ng isang mahusay na kapanganakan. At ginawa ninyo pa ito ayon sa mga patakaran, gumamit lamang ng mga Great Realm Cultivators. Dapat kong sabihin na malaki ang inyong ininvest, pagkuha ng napakaraming mga eksperto sa Great Realm, siguradong nagbayad kayo ng malaking halaga, ngunit nagbayad din ako ng halaga sa pamamagitan ng pagbili ng dagdag na mga card bilang seguro sa kompetisyon, ngunit naging basura ito sa sandaling makagambala kayo. Huwag kayong mag-alala, ibabalik ko ang halagang iyon. Sa madaling salita, tinatawagan ko kayo ngayon para sabihin na anuman ang pagiging higit sa iba, pagmamataas, at pakiramdam na makapangyarihan na mayroon kayo na nagpapabulag sa inyong mga mata para kahit puwersahin ninyong kunin ang aking mga ideya, sisirain ko lahat ng iyon. Bawat taong kasangkot dito, kung sila ay mga kandidato, mawawalan sila ng mga puntos, kung hindi sila kandidato, mawawalan sila ng buhay. Hindi ako mag-aalala kahit na sila ay may maharlikang lahi, kung sila ay mga artisan, manggagamot, master ng inscription, eksperto sa pormasayon. Ang kabisera ng Orion ay makakaranas ng pagbuhos ng dugo ngayong araw. Prinsipe Nathan, mangyaring maghanda para ipaliwanag ang sitwasyon sa inyong emperador na ama at pagkatapos ay maghanda para tumanggap ng hampas mula sa inyong kapatid na hari ng korona, maaaring kailanganin mong ilibing ang inyong mga iniisip tungkol sa pagiging pinuno ng bansang ito. O, sa pamamagitan ng paraan, dapat ay paparating na sa iyo ang inyong kapatid na babae ngayon, pagkatapos naman na ginamit ninyo ang kanyang minamahal na kaibigan at katulong bilang pain sa inyong baluktot na plano, magandang pagbabago sa pagharap sa kanya. Paalam. Isinara niya ang channel ng komunikasyon, gustong muling i-connecte ng 6 na tao ang channel ngunit nabigo sila. Ngunit hindi nagtagal bago ang kanilang kalungkutan ay naging pagkabalisa. Ang lungsod ay mabilis na naging magulong. Matapos putulin ang koneksyon, kinausap ni Sam ang kanyang mga kaibigan. Philip, narito po. What? Narito po. Jack, narito po. Pagsabugin ang inyong mga target, sa bilang na 3. 3, 2, 1. Pagkatapos ng bilang, kumuha si Sam ng isang grupo ng mga grenade at itinapon ito sa loob ng isang bahay na nasa parehong kalye ng kanyang bahay. Sa parehong sandali, ginawa rin ito ng natitirang 3. Ang grenade na ito, ay isa sa kanyang mga kamakailang imbensyon. Maaari itong gamitin bilang parehong hand grenade at isang mina. Ito ay isang 5 pulgadang haba na silindro na may 1 pulgadang lapad. Mayroong kalahating pulgadang switch sa itaas. Matapos pindutin ang switch, ang maliit na silindro ay magtutulak ng maraming mga pormasayon na nakasulat sa loob ng silindro na sisirain ang Space Jade, bato ng espasyo, na puno ng napakaraming methane. Ang lahat ng prosesong ito ay matatapos sa isang maliit na bahagi ng segundo at ang napakaraming presyon ng methane ay magtutulak sa panloob na shell na gawa sa impact crystal, kristal ng epekto, na gagawing sumisipsip ito ng spiritual energy, lakas na espiritual, at i-activate ang maliit na inscription na nakasulat dito para magpaiyak ng apoy.
Bagamat ang maliit na dami ng mga pagsabog ng methane ay hindi makakasira sa isang karaniwang cultivator, ang pagsabog na ganito ang antas ay magpapawala sa kanila ng isang paa o kamay, ngayon naman ay 10 pagsabog ang nangyayari ng sabay-sabay, bawat isa sa bahay ay nasunog hanggang mamatay ng mga asul na apoy. Ito ay ilan sa mga mababang antas na mga huwad na mandurukot na kinuha ng mga mahahalagang tao na gumawa ng problema para sa kanila. Ito ang pagsabog na nagsasabing nagsimula na ang kanilang digma. Ngayon, kailangan nilang pumunta patungo sa kanilang unang target. Sige na, kayong tatlo, pumunta patungo sa Artisan Tower, ang bahay ng ating unang target ay malapit at ayon sa aking impormasyon, ang ilan sa mga hindi kandidato na gumawa ng problema sa inyo ay nakatira rin malapit. Pumasok kayo sa larangan, bibigyan ko kayo ng proteksyon, walang sino man ang makakatakas ngayong araw. Kabanata 212. Habang nagsisimula ng digma si Sam, ang batang babae sa kanyang bahay ay nahaharap sa kaguluhan. Siya ay si Rina, ang katulong at kaibigan ng pinakamamahal na prinsesa Natalie ng Imperyong Orion. Sila rin ng prinsesa ay bahagi ng kompetisyon. Ngunit walang sino mang nakakaalam nito maliban sa iilang piling tao. Sila ang dalawang tao sa pangalawang pangkat ng kabisera ng imperyo na nagsuot ng mga maskara at madilim na damit na nagtatago ng kanilang pagkakakilanlan. Pumasok siya sa bahay ni Sam, tulad ng kanilang plano, naramdaman niya na ang plano ay medyo mabuti at matapos sabihin ni Watt na may mga mahalagang bagay sa loob ng silid, siya ay kumbinsido na ang pangunahing card ni Sam ay naroon. Dahil wala namang dalang kanilang pangunahing card habang sila ay nasa kalye, kaya siya ay sigurado doon. Naghintay siya, nang ang apat na lalaki sa bahay ay lumabas, dahan-dahan siyang pumasok sa silid na iyon, ngunit sa sandaling siya ay pumasok, siya ay nagulat. Mayroon lamang isang rolyo na inilagay sa gitna ng silid at ang buong silid ay inalisan ng lahat ng laman. Naramdaman niya na may kakaiba, at kinabahan na lumapit sa rolyo. Kinuha niya ang rolyo at tiningnan ang mga nilalaman. Lalo siyang nagulat sa nakasulat dito. Kamusta, binibining Rina? Dapat kong sabihin na ang iyong pagpapanggap ay hindi hihigit sa karaniwan, ngunit dapat pa rin akong magpasalamat sa iyo para sa iyong pagtitiyaga at determinasyon na makapasok sa aking bahay. Ngayon, ikaw ay nakakulong sa bahay na iyon at dahil walang sino mang nakakaalam na ikaw ay isang kandidato, maaaring wala pa akong parusa kung papatayin kita, kaya bago ka mamatay, mangyaring makipag-ugnayan sa prinsesa na ipinadala ka rito para baluktutin ako at makuha ang aking mga puntos at kayamanan na pumunta at iligtas ka at syempre, kung kaya niya. Paalam. Nangangitim ang kanyang mukha at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pinilit niyang kalmadohin ang sarili at lumapit sa pintuan, ngunit nang subukan niyang buksan ito, naramdaman niya na may isang malaking puwersa na pumipigil na biglang nagsimulang pigilan siya. Naramdaman niya na maraming mga porma sayon sa lugar na ito at nang kanyang ipilit ang sarili at lumabas ng silid, nakita niya sina Ape at Mia na nakaupo sa kusina na parang naghihintay sa kanya. Kinuha niya ang token para sa komunikasyon at nakipag-ugnayan sa prinsesa at ibinigay ang mga detalye, agad na nabigla ang kabilang panig. Sa oras na iyon, tapos na si Sam sa kanyang komunikasyon at gumagalaw na patungo sa Artisan Tower. Sa palasyo ng Imperyo, tumakbo si Prinsesa Natalie patungo sa silid ni Nathan at biglang pumasok. Kahapon lang ibinaba ni Nathan ang token para sa komunikasyon na iniwan ni Sam at tumingin sa prinsesa na namumula ng galit. Si Rina ay nakakulong. Ang prinsesa na may kayumangging mahabang buhok at malalaking mata ay sumigaw ng lakas ng kanyang tinig na ang kanyang magandang mukha ay puno ng kunot ng noo. Nang makita niyang hindi nagsasalita ang prinsipe ay nagpatuloy siya. Sabi ko sa iyo na huwag mong gamitin siya, ngunit kailangan mong ipilit na gawin ito. Sinasabi ko sa iyo kung mangyari man ang anumang bagay sa kanya, ikaw ay mapapahamak. Natalie, tandaan mo na ako ang iyong kapatid na lalaki. Binibanta mo ako para sa isang katulong. Hindi sumagot si Natalie at nagpatuloy si Nathan. Si Sam, alam na niya ang ating baluktot na plano mula pa noong una, hindi lamang niya alam na tayo ay nagpaplano, alam pa niya kung sino ang nagpaplano at anong mga hakbang ang ating ginagawa. Nagsimula na siyang kumilos ngayon. Plano niyang hulihin ang bawat taong nag-target sa kanya nitong mga nakaraang araw. Alam na niya mula pa noong una na si Rina ay mula sa ating grupo, hindi siya kailanman nabibigong malaman. Sa katunayan, sinusubaybayan niya tayo mula sa dilim na parang tayo ay mga payaso na nagpapasaya sa kanya. Lumalamig ang kanyang boses habang siya ay nagsasalita. Ito ay ganap na pagpapahiya. Sa lahat ng kanilang koneksyon at katayuan, ang 6 sa kanila 7 kung isasama ang prinsesa ay hindi nila kayang harapin ang isang binatang lalaki na pumasok lamang sa kabisera ilang linggo na ang nakalipas. Mas masahol pa, ang lalaking iyon ay pinapanood silang gumawa ng katawinihan sa sarili nila. Sa sandaling iyon, nagsalita ulit si Natalie.
Hindi ako nag-aalala kung ano ang iniisip mo ngayon, sumama ka sa akin ngayon at iligtas natin si Rina. Mula sa mga patakaran ng kompetisyon, tayo lamang ang makakayang harapin ang bagay na ito, kung gagamitin natin ang anumang ating mga tauhan, magiging magulo ang mga bagay. Bakit hindi naman, hindi alam ng marami si Rina at walang sino mang nakakaalam na siya ay nakikilahok maliban sa atin, kung makakaya nating panatilihing tahimik ito, madali nating makukuha ang pagbabalik sa kanya gamit ang ating mga bantay. Kung ganoon, ibibigay din niya ang dahilan para patayin siya. Hinayaan niya lamang siyang mabuhay para sa kadahilan ng iyon, na siya ay isang kandidato, kung gusto nating gamitin ang loophole na ito, maaari rin niyang gawin iyon. Natahimik si Nathan at tumango bilang pagpapatunay. Pareho silang umalis ng palasyo sakay ng mga hayop at pumunta patungo sa bahay ni Sam, ngunit sa kanilang daan, nakita nila ang mga lugar kung saan nagdulot ng pagsabog sina Sam at ang kanyang mga kasama. Tinitiyak ng kanilang palasyo na hindi nila makikita ang anumang nangyayari sa labas. Hindi nila alam na gumawa ng ganoong kaguluhan si Sam. Nang sila ay bumaba malapit sa bahay ni Sam, nakita nila ang mga pormasayon sa paligid ng kanyang bahay. Sa isang sulya pa lamang ay makikita nilang maraming mga pormasayon na magkakapatong sa isa't isa. Mahirap lamang makapasok. Iniisip ni Nathan ang susunod na hakbang, nang biglang magbigay ng senadorias ang kanyang token para sa komunikasyon. Prinsipe Nathan, narito na si Sam at ang kanyang pangkat, nagdudulot sila ng kaguluhan sa tahanan ng aking anak, mangyaring ayusin ang sitwasyon, tulungan mo ako. Tumawag ang pinuno ng Artisan Tower at nagdulot ng gulo, siya ay sumisigaw ng kung saan-saan nang hindi man lang pinapakinggan ang sasabihin ng prinsipe. Pinutol ang komunikasyon, dahil tila nag-emergency ang pinuno ng tore. Sa sandaling iyon, lumulutang si Sam na 3,000 metro ang layo mula sa Artisan Tower. Hindi naman nais niyang harapin sila ng malapitan, kundi nais niyang sakupin ang malaking lugar. Kinuha niya ang isang sniper rifle mula sa storage. Isa ito sa mga bagay na kanyang ginawa nitong mga nakaraang araw. Talagang ayaw niyang gumawa ng mga baril at gamit na ito, dahil maaari itong baguhin ang balanse sa lipunan. Ngunit naramdaman niya na ang lipunang ito ay gulo na at higit pa rito, nagkamali siya na isipin na ang isang simpleng sandata ay makakapagbago ng balanse sa lipunan. Ang mga taong ito ay bulok na. Wala na siyang pakialam. Ngayon, bibigyan niya ng proteksyon ang malayong distansya. Ang 3 kilometrong sakop mula sa lugar na ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Naalala niya ang huling pagkakataon na gumamit siya ng sniper. Ang pagkakaroon ng buhay ng isang tao sa kanyang mga kamay, pagkuha ng buhay na iyon nang hindi man alam ng target. Dapat niyang sabihin, ito ay isang napakagandang pakiramdam. Ngayon, pumasok na sa lugar sina Philip, Watt, Jack, at ang mga Shadow Mice. Ang kanilang unang target ay si Patrick. Dahil, ang lalaking ito ay sapat namang para unang makasagabal kay Sam, siya ang unang target. Ang unang ginawa ni Sam ay patahimikin ang mga bantay, mga huwad na mandurukot na inilagay sa bahay ni Patrick. Kinukuha niya sila gamit ang mga bala sa ulo. Ang kawalan ng kalamangan ng isang sniper na pagpapalit ng bala. Ngayon ay hindi na niya kailangang gawin iyon. Sinasyahan niya ang proseso. Samantala, ang 3 tao sa lupa ay nagpapasabog ng lugar. Naalala nila ang bawat mukha ng mga taong sumunod sa kanila at hinabol sila, ngayon ay nagbago na ang mga tungkulin. Hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkakaroon ng maraming kalaban, dahil ang kanilang biglaang pag-atake ay nagulat ang mga taong ito. Ngayon, kinukuha nila ang mga buhay na parang wala lang. Di nagtagal, mahigit 100 tao ang napahamak. Ilan lamang ang natitirang mga kandidato at iyon ay ginawa ni Sam, naunawaan na niya sila tungkol dito. Maaaring hindi nila matindaan ang lahat ng mukha ng mga kandidato ngunit alam ni Sam. Kaya naman, sino mang binabaril niya sa braso ay mga kandidato at hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa mga taong iyon, dahil binabaril sila ni Sam gamit ang isang bala na may pampatulog na gagawing walang malay sila. Ang tanging kailangan nilang gawin ay kolektahin ang mga card, samantala ang mga Shadow Mice ang may pananagutan sa paghahanap ng mga card na itinatago ng mga kandidato. Ngayon ay si Patrick na lamang ang natitira sa lugar. Nakatayo doon na nanginginig. Lumabas ang pinuno ng tore at sa sandaling makita niya ang tanawin, napuno siya ng galit. Tumingin siya sa direksyon ni Sam at sumigaw. Sam, paano ka nagagawang gawin ito? Handa na siyang kumilos ngunit isang boses ang huminto sa kanya. Lolo, kung ako ang nasa lugar mo, hindi ko gagawin iyon. Lumingon ang pinuno ng tore at nakita ang isang lalaking nasa kalagitnaan ng 31 taong gulang na nakaupo sa isang puno. Isa siyang nascent stage cultivator. Unang espada ng Sword Marshal, ano ang ginagawa mo rito? Isa siya sa 6 na katulong ng Sword Marshal na may pananagutan sa pagtatago ng mga card, ang mga Shadow Mice na nasa lugar ay naghatid ng mensahe kay Sam.
Hinihintay din ni Sam kung ano ang gagawin ng lalaking ito, kaya siya ay lumipat pa at dumating sa lugar. Malambot na bumaba ang lalaki mula sa puno at nagsalita. Nandito ako para tiyakin na ang isang matandang tulad mo ay hindi makakapagdulot ng anumang pinsala sa mga kandidato. Nangangitim ang mukha ng pinuno ng tore sa kahihiyan at ayaw na niyang sabihin ngunit kailangan pa rin. Paano naman ako, gumagamit ng aking kapangyarihan para saktan siya? Siya ang umaatake sa mga tao mula sa Artisan Tower. Siya ay gumagamit ng kaligtasan na ibinibigay ng mga patakaran. Ngunit batay sa alam ko, nakita kong hinabol ng mga taong ito sila nitong mga nakaraang araw, kaya hindi mo inaasahan na hahayaan nila itong mangyari, diba? Ito ay isang paghihiganti lamang. Natalo ng mga salita ang pinuno ng Artisan Tower at nagsimulang ipilit ang sarili dahil sa galit ngunit hindi siya naging lakas loob na kumilos. Ang taong nasa harap niya ay may mas mababang antas ng pagpapalakas ng sarili kaysa sa kanya, ngunit hindi siya naging lakas loob na magsimula ng labanan, dahil kahit man siya ay manalo, hindi doon matatapos ang labanan. Ang 6 na espada ng Sword Marshal ay hindi isang pangalan na maaaring baliwalain. Hindi sila dapat pangialaman, kahit ang emperador ay kailangang magpakita ng respeto sa kanilang pangkat dahil sa kanilang mga nagawa at kanilang lakas. Hindi siya naging lakas loob na kumilos. Tumingin ng may ngiti ang unang espada kay Sam at nagsalita. Maaari kang magpatuloy. Tumango si Sam at itaas ang kanyang rifle at binaril si Patrick sa kanyang braso. Hindi ito isang bala na may pampatulog, ito ay isang normal na bala na pumutok ng isang malaking sugat sa braso. Bumaba siya mula sa Harbinger at kinuha ang Reaper, sandatang pangwawasak. Lumapit siya sa umiiyak at nanghihina si Patrick at pinutol ang kanyang braso at kinuha ito nang hindi man lang nagsasalita. Tiningnan niya si Patrick na parang tinitingnan niya ang pinakamababang uri ng Katie. Lumingon siya kay Philip at sa iba pa at nagsalita. Kunin ang mga card ng mga malalaking isda, huwag na pansinin ang mga maliit. Ngunit tandaan na kumuha ng isang braso mula sa bawat kandidato na laban sa atin. Dapat silang magkaroon ng alaala ng araw na ito at magkaroon ng paalala sa kanilang mga puso. Kapag nakita nila tayo, dapat ay automatikong tumutugon ang kanilang mga katawan na hindi tayo dapat abalahin. Kabanata 213. Matapos tapusin ang kanilang unang bida, ang pangkat na 4 ay handang umalis na ng lugar, ngunit sa sandaling umangat ng kaunti si Sam, nakita niya ang mga hayop na lumilipad patungo sa kanila at nakita niya ang 3 sa kanyang mga bida na nangunguna. Sila ay ibang mga miyembro ng unang at ikalawang pangkat ng imperyo. Tiyak na ipinadala ni Patrick sila ng mensahe. May mahigit 200 tao na sumusunod sa 3 kandidato na nasa mga hayop nila. Ang mga mamamayan ay tumatakbo papunta sa kanilang mga tahanan, hindi sana dapat ganito kagulo ang kompetisyon kung hindi nila itinuturing si Sam bilang kanilang pangkalahatang bida. Ang tanging pangkat na hindi laban kay Sam ay ang pangkat ng Southern Star. Ang iba pa naman, nakabuuan ay 70 kandidato, ay laban sa kanya at ang mga mayayamang supling na ito ay makakabili ng daan-daang tao para lalong paghigpitin si Sam. Ngunit ngayon, ang aksyon ni Sam laban sa kanila ay ganap na hindi dapat mangyari. 3 sa inyo, lumipat ng tahimik patungo sa kanila, huwag kayong mag-alala tungkol sa kanilang mga pag-atake mula sa malayo. Ako na ang bahala doon. Ipinarating niya ang kanyang mga tagubilin sa 3 sa kanila at hinayaan ang mga daga ng anino na dumaan patungo sa kanilang mga bagong lokasyon para maghanap. Ang tahanan ng susunod na bida. Umangat siya sa himpapawid habang pinapanood ang kanyang 3 kasama na lumalapit sa paparating na grupo. Matapos ang ilang sandali, sumipol siya at 2 ibon ang lumabas mula sa kadiliman. Isa ay uwak at ang isa naman ay falcon. Pareho silang mukhang karaniwang mga ibon, ngunit nang pumasok sila sa kalangitan mula sa kadiliman at naramdaman ng mga hayop na kasama ng grupo ang kanilang mga presensya, ang mga hayop ay nataranta. Hindi nila sinasadyang bumagal. Ngunit ang mga taong nakaupo sa kanila ay pinilit silang sumulong. Sa sandaling iyon, kinintot ni Sam ang kanyang mga daliri at kinuha ni Sky at Yanwo ang kanilang tunay na anyo at umungal sa mga hayop. Agad na nagkagulo ang mga hayop, ang kanilang likas na ugali ay nagsasabi sa kanila na yumuko sa lupa bilang tanda ng paggalang. Ang mga pinuno ng tore na nanunood ng eksena ay kumunat ang noo. 2 hayop na kinakatakutan ang buong grupo ng 200 hayop, hindi ito isang bagay na nakikita nila araw-araw. Iniisip nila kung anong uri ng mga hayop sila, ngunit hindi nila mahulaan. Ngunit ang nakikita nila, ang paparating na mga tao ay nasa kaguluhan na. Tumigil ang mga hayop sa paglalakbay pasulong. Kumuha ulit si Sam ng sniper rifle at tinutok sa grupo. Tumayo siyang tuwid sa kanyang sasakyan na Harbinger at nagsimulang bumaril sa mga kandidato. Hindi na niya kailangang mag-load dahil ang magazine ay pinalitan ng Space Jade na may maraming bala.
Habang ang tunog ng mga putok ng baril ay umalangaw-ngaw sa kalangitan ng gabi na may asul na apoy na kumikislap sa dulo ng baril, makikita ang mga taong nahuhulog isa-isa. Ang mga kandidato na nangunguna ay nagiging kinakabahan at napagtanto nilang hindi makikinig sa kanilang mga utos ang kanilang mga hayop. Kaya tumalon sila pababa mula sa taas na iyon at pinoprotektahan ang kanilang sarili gamit ang espiritual na lakas. Ngunit ang pinsala ay hindi pa rin ganap na maibabawas ng ganoon kadali. Medyo nadapa pa rin sila sa pagbagsak, ngunit ang pinakamasamang bahagi ay sa sandaling makarating sila sa lupa, nakita nila ang tatlong figure na papalapit sa kanila. Si Philip, Watt at Jack ay dumating na sa lugar sa tamang oras na ang grupo ay nasa kaguluhan. Patuloy pa rin gumagawa si Sam ng kanyang gawain. Para sa kanya, walang pagkakaiba kung sila ay nakatayo sa mga hayop, tumatalon pababa o kahit na tumatakbo sa lupa. Lahat sila ay madaling mga bida at kailangan lang ng tama na pagbabaril sa ulo. Dahil hindi alam ng mga taong ito kung saan galing ang mga pag-atake, lalong nahihirapan sila. Ang tatlong nangungunang kandidato ay pinigilan na ng tatlo. Mabilis silang gumalaw at naghanap ng mga card, at matapos itong gawin, hindi na kailangang maghintay pa. Pinutol nila ang mga braso ng tatlo. Medyo maswerteng ang kalaban ni Jack dahil malinis lang ang pagputol, ngunit si Philip at Watt ay tinanggal talaga ang mga braso ng kanilang mga kalaban. Matapos ang eksena doon, ang apat ay nagpatuloy sa kanilang pangangaso. Ang buong kabisera ng imperyo ay naging magulong-magulong. Nang makarating sila malapit sa quarters ng bantay ng lungsod, kung saan nakatira ang anak ng general ng bantay ng lungsod, hinarang sila ng mga gwardya at banta pa silang kung pumasok sila ng walang pahintulot, labag iyon sa batas. Napangisi si Sam sa ideya ng general. Tiningnan niya ang general na lumabas na may maitim na ekspresyon. Alam niyang mangyayari ang ganitong sitwasyon. Ngunit hindi ito sapat para pigilan siya. Umangat siya sa himpapawid at naghintay na sabihin ng mga daga ng anino ang posisyon ng bida, at matapos matanggap iyon, tumingin siya sa bahay na lubos na pinalakas ng mga pormasayon at napatawa sa sarili. Talagang nagsikap ang general para iligtas ang kanyang anak. Itinaas ni Sam ang kanyang sniper at bumaril sa tao mula sa malayo. Sapat na layo para wala ng dahilan ang general para makipagtalo tungkol dito, ngunit iyon ay bahagi lamang. Ang isa pang dahilan ay may lalaking katulad ng edad at damit ng unang espada ng sword martial na nakatayo doon na nakasandal ang mga braso. May karapatan ng general na pigilan silang pumasok ngunit wala nang iba pa maliban sa pagpasok. Nang bumaril si Sam, matagumpay na hinadlangan ng mga pormasayon ang mga bala. Dapat sabihin ni Sam na humanga siya. Ang mga pormasyong iyon ay napakahusay. Maaari lamang niyang makilala ng bahagya ang ilan sa mga ito mula sa malayo dahil napakarami. Nangiting tumingin si Sam sa pormasayon at sa general. Oras na para subukan niya ang kanyang bagong paraan ng pag-atake. Ang isang pormasayon ay may isang malaking kahinaan, kung walang malawak at lubos na detalyadong pagkakagawa at paghahanda, hindi nito mahahadlangan ang liwanag at anino. Gumagamit lamang sila ng espiritual na lakas para lumikha ng iba't ibang pansamantalang kapaligiran sa isang saradong puwang. Ngunit ang liwanag ay walang mga paghihigpit maliban na lamang kung tiyak na inihiwalay ito ng lumikha ng pormasayon, ngunit ang mga tao sa mundong ito ay napakasupot na maliit na tingnan ang elemento ng liwanag at ginagamit lamang ito para sa pagpapagaling. Sa totoo lang, ang pagpapagaling ay hindi pa rin direktang epekto ng elemento ng liwanag, mas tila ang liwanag ay isang daluyan para sa sigla, gayon din ang elemento ng kadiliman na siyang daluyan ng mga sumpa, necromancy at mga sining na may kinalaman sa kamatayan. Basta't ngayon ay may paraan na siya para epektibong gamitin ang lakas ng liwanag para umatake. Ang laser. Ang gamma rays ay hindi nakikita ng mata at napakababa ng wavelength nito. Hindi pa niya maabot ang wavelength na iyon sa kasalukuyang kanyang antas, ngunit nakamit niya pa rin ang isang laser. Ngunit ito ay ganap na naiiba sa karaniwang laser. Inalis niya ang lahat ng uri ng gas, kristal o kemikal na siyang batayan ng laser beam at binabago na lamang ang lakas ng liwanag para maging ganito. Kaya't kahit na hindi niya maabot ang antas ng gamma, nakahanap siya ng ibang paraan habang nag-eeksperimento. Maaari na lamang niyang gayahin ang mga wavelength at frequency ng ibang mga laser na kanyang ginamit sa kanyang nakaraang mundo, at kung magagawa niya iyon, maaari na siyang umatake ng ganoon. Itinago niya ang sniper rifle at inilabas ang kanyang kamay matapos siyang lumipat ng kaunti pasulong. Nasa tiyak na taas siya ngayon sa hangganan. Habang pinupuno niya ng gininto ang liwanag ang dulo ng kanyang hinlalaki, tumingin siya sa general na maingat din na nakatingin sa mga kilos ni Sam. Ngumisi ng masama si Sam at sa sandaling iyon ay naging berdeng kulay ang dulo ng gininto ang liwanag. At bago pa man makapagtataka ang lahat, ang sinag ng liwanag ay lumabas mula sa kanyang daliri at habang ang mahabang sinag ay tumagos sa mga pormasayon, tumama ito sa braso ng bida na hindi alam kung ano ang nangyayari.
Natalo ang general at nagsimulang lumakad patungo sa bahay. Ngunit bahagya lang namang kumilos si Sam ng kanyang braso at pinutol ng laser ang kamay ng isang iglap. Kahit ang laman sa hiwa ay nasunog. Pumasok ng biglaan ang general sa bahay habang sinira ang mga pormasayon at ang tanging nakita niya ay ang kanyang anak na walang malay at umaangal. Tumingin siya sa hiwa at pagkatapos ay tumingin sa paligid para hanapin ang braso, ngunit wala ito kahit saan. Parang bula itong nawala. Tumingin si Sam sa general na lumabas na may galit at kamangha-manghang kumuha ng braso na kanina lang ay pinutol. Tulad ng sinabi niya dati, hindi hiwalay ang mga anino. At mas mabilis silang kumilos kaysa sa karaniwan. Ibinabalang ni Sam ang kanyang kamay sa madilim na ekspresyon ng general at umalis na may ngiti. Ngayon ay halos tapos na ang lahat ng mga bida. Hindi nila tina-target ang mga maliit na tao dahil may iba pa silang plano para sa kanila. Malaking sorpresa ang makukuha nila. At matapos ang isang oras ay halos tapos na ang lahat ng mga bida, dalawa na lang ang natitira. Balikan na natin ang bahay. Kailangan nating tanggapin ang prinsesa at prinsipe. Umalis ang apat kasama ang mga daga ng anino, sina Yanwo at Sky. Habang sila ay lumilipat, 6 na iba pang miyembro ang sumunod. Sila ang 6 na espada ng Sword Marshal. Sinabi ng unang espada, dapat bang lahat tayong pumunta doon? Maaari ninyong hawakan ito, hindi ba? Huwag kang reklamo. Binawasan na niya ang lahat ng trabaho natin para sa natitirang buwan. Kaya't manatili lang tayo ngayong gabi at makakapagpahinga kayo bukas. Ano ibig mong sabihin na binawasan niya ang trabaho? Sagot naman ng ikatlong espada. Sabi ng Marshal, kinuha niya ang buong lalagyan ng mga card kaninang gabi. Kaya't hindi na natin kailangang dumalo sa mga pulong at makakapaglaan tayo ng oras para hanapin ang mga tagwan. Ginawa niya iyon. Lalaki, kailangan kong pasalamatan siya para doon. Sa totoo lang, mga tanga ang iba pang kandidato kung tatanungin mo ako. Ang mga nakatagong card ay isang bomba kung makikita nila. Nakatuon lang sila sa mga misyon at bukod pa roon ay hinabol pa nila ang batang ito. Iniwan nila ang lahat tungkol sa mga nakatagong card sa swerte. Ngayon, ang batang ito ay nagnakaw ng pinakamalaking kayamanan kasama ang kanyang mga kaibigan at ngayon ay pinaparusahan niya sila para sa kanilang mga ginawa. Alam mo ba kung sino na ang kanyang tina-target ngayon? Sino? Natapos na ang lahat ng kandidato na humabol sa kanya maliban sa prinsipe at prinsesa. Ngayon ay pareho silang nasa kanyang bahay, iniisip ko kung haharapin niya sila ng parehong paraan tulad ng ginawa niya sa iba. Kabanata 214. Umiihip si Sam sa kanyang sasakyan na Harbinger, sa ibabaw ng kanyang bahay na may liwanag mula sa mga pormasayon. Nakita niya na mahigit 100 tao ang nakakulong sa loob ng mga pormasayon, kumikilos na parang nababaliw. Ang ilan ay random na umaatake sa iba, ang ilan naman ay nagsasalita ng walang katuturan na pawisan sa noo. Ang ilan ay natatakot at nanginginig. Lahat sila ay nasa ilusyon. Gumawa si Sam ng pinalambot na nakakalaso na gas mula sa laso ng ilusyon ni Mia at ilan pa mula sa kanyang sariling katawan sa pamamagitan ng elemento ng lason, at inilagay ito sa unang layer ng pormasayon. Halos kalahati sa kanila ang kumikilos ng ganoon, at sa kasamaang palad, hindi kabilang sa mga iyon ang prinsipe at prinsesa dahil sila pa rin ay may malinaw na isip. Ngunit ang pagkakaroon ng malinaw na isip ay lalong pinalala ang sitwasyon. Dahil may malinaw silang isip, sumulong sila at ngayon ay nahaharap sila sa malaking banta mula sa susunod na layer ng pormasayon. Ang ikalawang layer ay puno ng mga dahon, ngunit ang mga daong ito ay gawa sa scrap metal na naipon ni Sam sa paglipas ng panahon. Isang malaking hangin ang umiikot sa ikalawang layer at ang mga dahon ay pumuputol sa mga tao sa lahat ng direksyon. Hindi nila magawa ang anupaman. Sinusubukan ng prinsipe at prinsesa na mga mangkukulam ng elemento ng kidlat na gumawa ng paraan para sa mga dahon, ngunit nabigo sila. Dahil tuwing sinusubukan nilang itoon ang kanilang lakas matapos kalkulahin ang oras ng mga pag-atake, ang pormasayon ay parang nagbabago bigla, at ang bilis ng hangin, direksyon at paraan ng pag-atake ay nagbabago na parang may sariling isip ang pormasayon. Tumingin si Sam sa mga nahihirapang tao na parang nanunood lang siya ng palabas sa telebisyon. Tinawag pa niya si Yanwo at umupo sa likod nito ng maayos, kumuha pa ng mga pritong pagkain na pang merienda habang nanunood ng palabas. Habang nasisiyahan siya sa eksena habang ibinabahagi ang pagkain ni Yanwo at Sky, dumating ang tatlong kasama kasunod ng 6 na espada at ng Sword Marshal. Nang makita nila ang pagiging mahinahon ni Sam, nagulat sila. Sinabi pa nga ng unang espada, mukhang masarap ang mga merienda na iyon, hihingi ako sa kanya ng ilan. Ngunit sa sandaling siya ay humakbang pasulong, hinawakan siya ng susunod na tao. Nakita ni Sam sina Philip at ang iba pa at tinawag sila.
Inilabas niya ang mga hayop na kanilang dala na inimbak niya sa dimensyon at sinabihan silang tamasahin ang palabas. Ibinigay niya sa bawat isa ang isang pakete ng merienda at kumilos sila na parang nanunood lang ng pelikula. Nang makita ni Sam ang anim na espada at lalo na ang ekspresyon ng gutom ng unang espada, kumuha siya ng Space Jade Ring at inihagis ito sa kanya. May mga bahagi ng pritong manok at alak na gawa sa prutas doon. Lubos na nasiyahan ang unang espada sa lasa at nagsimulang kumain ng marami. Sa ilang segundo pa, sumali na rin ang natitirang 5. Ngunit ang sitwasyon sa loob ng mga pormasayon ay ganap na kabaligtaran ng mahinahong kapaligiran sa labas. Lalo na ang prinsipe at prinsesa ang nahihirapang lubos, dahil halos na nila nang makapasok sa ikatlong layer ng pormasayon na siyang huling layer din. Sa loob ng pormasayon, kailangan nilang harapin ang tunay na banta mula sa bahay, ang unggoy at si Mia. Ngunit hindi alam ito ng dalawa. Matapang nilang tinawid ang ikalawang layer, iniiwan ang halos lahat ng kanilang mga tauhan, at pumasok sa ikatlong layer. Ngunit sa sandaling makapasok sila, nakita nila ang isang malaking unggoy na may gininto ang balahibo na nakatayo sa harap ng isang malaking nilalang na may siyam na ulo at nagtuturo sa huli ng isang bagay sa wikang hayop na hindi nila talaga naiintindihan. Umangat ng kaunti si Sam at naghagis ng bato sa isang punto sa pormasayon para maging nakikita ito ng ibang miyembro. Nakita nila ang dalawang tao na nagtataka na nakatingin sa dalawang hayop. Hindi tumigil si Sam sa pagkain. Sa susunod na minuto, nagtinginan ang mga hayop at mga tao. Pagod na ang prinsipe at prinsesa at wala silang kumpiyansa na talunin ang mga hayop batay sa kanilang presensya, ngunit hindi iyon ang iniisip ng dalawang hayop, matagal na silang naghihintay. Gusto pa ni Mia na pumasok sa pormasayon at paluhan sila, ngunit pinigilan siya ng unggoy bago pa siya gumawa ng walang kabuluhang bagay. Ngunit ngayong nasa harap na nila ang dalawang bida, hindi na nila kailangang pigilan ang sarili, at nagsimula na ang pinakamalaking pagsalakay sa buhay ng dalawang supling ng imperyo. Pinili ng unggoy ang prinsipe, at gumawa ito ng mga galaw na katulad ng kay Muhammad Ali. Malaking tagahanga si Sam ng dating boksingero at ng kanyang istilong walang pangangalaga, kaya't noong siya ay nababagot, tinuruan niya ang unggoy, na likas na ring boksingero, ng ilan sa mga galaw ng alamat ng boxing sa kanyang nakaraang buhay, at natuwa rin ito sa mga galaw na iyon. Sinimulan nitong ibigay ang sunod-sunod na suntok sa mukha ng prinsipe bago pa man ito makapagbigay ng spell. Ito ang malaking kahinaan ng mga mangkukulam, iniisip nilang mas mahusay sila dahil gumagamit sila ng mga lakas ng elemento, ngunit ang mga mandirigma, kung master na nila ang bilis, maaari nilang lokohin ang isang karaniwang mangkukulam. Siyempre, hindi ito pareho para sa lahat ng mangkukulam. Basta't ang pagod na prinsipe ay tila kabilang sa ganitong kaso. Nasa seryosong posisyon sa boxing ang unggoy habang ibinubuga ang sunod-sunod na suntok. Naging punching bag ang prinsipe. Samantala, hindi rin maayos ang nararanasan ng prinsesa, dahil hinawakan siya ni Mia sa balikat at agad siyang natulog. Tumingin siya sa direksyon ni Sam nang may pagmamalaki na parang hinihingi nito ang papuri sa kanya. Nangiti si Sam sa kalokohan nito at bumaba kasama si Yanwo mula sa isang buta sa pormasayon na kanyang sinadya na iwan. Pinatay niya ang tatlong pormasayon at pumasok din ang iba. Para sa anim na espada, sa kanilang antas ay nakita nila ang lahat mula sa simula hanggang sa huli, kabilang ang pagganap ng Hydra at ng unggoy. Medyo nagulat sila sa hitsura ni Mia ngunit hindi sila masyadong nag-isip patungkol dito. May iba't ibang uri ng mga hayop sa mundong ito, interesado sila sa boxing ng unggoy at nanood habang binugbog ang prinsipe. Itinigil ni Sam ang unggoy matapos mapahamak ang prinsipe at lumapit kay Mia para yakapin ito, pagkatapos ay sinabihan itong alisin ang lason mula sa prinsesa para makausap niya ito. Samantala, hinailan ni Jack palabas si Rina. Unang lumakad si Sam patungo sa kanya at nagsabi, "Sana ay nasiyahan ka sa aming pagtanggap sa iyo." Hindi alam ni Rina kung ano ang sasabihin, tahimik siyang natatakot kay Sam, ngunit pagkatapos ay sumigaw siya ng napakalakas na parang nanginginig ang lahat ng direksyon, dahil kinuha ni Sam ang kanyang sandata na Reaper at pinutol ang kaliwang kamay nito. Si Natalie na nakabawi na sa sarili ay nanood ng eksena at halatang natatakot. Tumingin siya kay Sam na may galit na mga mata at muntik ng sumigaw, ngunit pinigilan siya nito. "Pag-uusapan kita mamaya. Muna ang iyong kapatid." Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa prinsipe at nagsabi, "Mahal na prinsipe, paano mo nagustuhan ang pagtanggap sa iyo ng isang payak na karaniwang tao tulad ko? Nasiyahan ka na ba?" Ang kanyang malamig ngunit mapang-uusig na mga salita ay mas masakit pa kaysa sa mga suntok ng unggoy. Naramdaman niya ang kahihiyan na hindi pa niya nararanasan noon. "Hindi ka makakapag." Muntik nang magsalita ang prinsipe ngunit binatukan siya ni Sam ng diretso sa mukha. Nagsasalita ang host. "Nasaan ang iyong magandang ugali?
Hindi ba kayo tinuruan ng magandang asal sa palasyo ng imperyo? Ang kanyang mga salita at kilos ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Hindi naman karaniwang bastos si Sam. Ngunit patuloy siya. Ngayon, ano ang problema mo? Ano ang iyong ikinababahala? Ipinanganak ka na may maraming kayamanan at pribilehiyo, ngunit gusto mo pa rin ang aking kayamanan. Kung para sa mga puntos mo ginawa mo ito, baka hindi ko na pinansin pa. Ngunit para sa aking kayamanan at mga ideya, iba na iyon. Ang pinakamasama pa, isinama mo pa ang iyong mahal na kapatid na babae kasama ang lahat ng mga taong ito. Ngayon dahil doon, mahigit 600 tao ang namatay sa isang gabi lamang sa gitna ng lungsod, at kung hindi dahil sa mga tuntunin ng kompetisyon, maapang may 70 dagdag na namatay. Maapang kabilang doon ang isang prinsesa. Parang kaya mong gawin iyon, ngunit wala kang lakas ng loob na gawin iyon, iyan ang dahilan kung bakit ka nagsasalita ng mga kalokohan na iyan. Mahinang nagsalita ang prinsipe. Hindi nagsalita si Sam at kinintot lang ang kanyang mga daliri. Lumipat si Watt at kumuha ng talon mula sa kamay ni Sam at mabilis na pinutol ang kaliwang kamay ng prinsesa. Ang buong eksena ay tahimik. Tumingin ang prinsesa sa kanyang braso ng naguguluhan. Umiiyak siya ng napakasakit. Ibinalik ni Watt ang braso na inilagay ni Sam sa imbakan at ibinalik ang Reaper kay Sam. Pagkatapos ay inilagay ni Sam ang talon sa kaliwang kamay ni Nathan at nagsabi. Para sa akin, ang katayuan ng isang tao, karaniwang tao man o emperador, ay mahalaga lamang hanggang sa hindi sila makikialam sa mga bagay na hindi naman kanila. Kapag sila ay nakikialam sa akin, pareho lang sila sa akin. Pinutol ni Sam diretso ang kaliwang braso nang hindi na naghintay ng sagot ng prinsipe. Lumiko siya at nagsimulang lumakad pabalik. Hawak ng prinsipe ang sugat sa kaliwang balikat at nagsalita ng ngumunguya ng ngipin. Hindi ka makakapagtrato ng ganoon sa mga taong mula sa pamilya ng imperyo. Hindi ka makakapagtrato ng ganoon. Magbabayad ka sooner or later. Tiyak kong ibibigay mo ang iyong buhay bilang kabayaran. Huminto si Sam at bumalik sa prinsipe at nagsalita na parang nag-iisip. Tama ka, hindi ko dapat tretuhin ang isang supling ng imperyo tulad mo ng ganoon. Dapat ay naisip ko na ito mas maaga. Sa sandaling akala ng mga nanunood na nagsisisi na si Sam sa kanyang mga ginawa, itaas niya ang Reaper at pinutol ang kanang kamay ng prinsipe at inilagay ito sa imbakan. Espesyal na trito para sa espesyal na prinsipe, sana ay nagustuhan mo ito. Sa sandaling sabihin iyon ay lumingon siya at hindi na pinansin ang malakas na hiyaw ng prinsipe sa sakit. Kasabay nito, ang mga Zoy Termite ay kumilos at kinain ang buong grupo ng mga tauhan diretso, nag-iwan lamang ng tambak ng mga buto. Ito ay isang gabing hindi makakalimutan ng buong kabisera ng imperyo. Kabanata 215. Noong gabing iyon, halos buong kabisera ng imperyo ay gising. Ang kaguluhan mismo ay nasa ibang antas na, ngunit ang balita tungkol kay Sam na pinutol ang mga kamay ng prinsipe na si Nathan matapos itong bugbugin ng husto ay umabot na sa lahat ng mamamayan. Ang balita ay kumalat na parang sunog sa damuhan. Ang 6 na espada ng Sword Marshal, na siyang pinakamalayang unit ng labanan sa buong imperyo, ay nagulat din. Hindi sila natatakot sa pamilya ng emperador dahil ipinagmamalaki nila ang kanilang kakayahan at mga nagawa, at binibigyan sila ng pamilya ng emperador ng ilang kalayaan. Ngunit kahit sila ay hindi sapat na matapang para putulin ang mga kamay ng prinsipe, ngunit ginawa iyon ni Sam ng diretso at mayabang na paraan. Ang higit pang diwa ng gabing iyon ay ang prinsesa. Ang mukha ng prinsesa ay hindi pa nakikita ng publiko mula nang siya ay isinilang, at iilan lamang ang nakakaalam sa kanya. Ngunit hindi lamang pinasilaw ni Sam siya sa publiko, pinutol pa niya ang braso nito ilang araw bago ang kanyang ika-18 kaarawan, isa sa pinakamahalagang kaganapan sa kanyang buhay. Maging sina Philip at Jack ay nagulat sa mga kilos ni Sam kahit na inaasahan na nila iyon. Ang tanging dalawang tao na hindi nawala ng pagiging mahinahon ay sina Sam at Watt. Pumasok si Sam sa kanyang kwarto, habang si Watt ay naglilinis ng lugar. Itinapon niya ang mga kalansay ng mga tauhan na naging pagkain ng mga termite at balang, at kahit na itinapon ang prinsipe at prinsesa na nahimatay dahil sa pagkawala ng dugo sa daan. Sa kabutihang palad, ang 6 na espada ay mabait at dinala ang prinsesa at prinsipe pabalik sa palasyo ng imperyo. Natulog si Sam, habang ang iba naman ay abala sa paglilinis ng gulo. Matapos ihatid ng 6 na espada ang 2 supling ng pamilya ng emperador sa palasyo, pumunta sila sa kanilang sariling daan. Ngunit ang palasyo ng imperyo ay nasa kaguluhan. Ang manggagamot ng imperyo ay inatas ang pagalingin at muling palakihin ang mga braso ng 2 supling. Samantala, 3 tao ang nagtipon sa isang maliit na silid para sa pagpupulong.
Sila ay ang Emperador Orion, ang Haring Pupei at ang huli ay isang babae, ang Emperatisa. Siya ang ina ng Haring Pupei, Prinsipe Nathan at Prinsesa Natalie. Siya ang pinakamamahal na babae ng emperador at medyo makapangyarihan din, na may peak nascent stage na paglinang na nagpapanatili ng malawak na harem sa ilalim ng kanyang mahigpit na pamamahala. Ang tatlong mahahalagang tauhan ng Imperyong Orion ay kasalukuyang nakaupo sa silid na may malungkot na atmosfera. Lalo na ang Emperatisa ay may napakasamang mukha. Gusto kong mamatay sila. Apat na maliit na bastardo ang naglakas loob na gawin ito sa aking anak na babae at lalaki. Gusto kong mamatay silang lahat. Hindi basta-basta namamatay, gusto kong mamatay sila ng napakasakit na paraan na magdulot sa kanila ng matinding kawalan ng pag-asa. Sigaw ng Emperatisa sa emperador na tahimik at parang nag-iisip ng malalim. Hindi nasiyahan ang Emperatisa sa kanyang katahimikan at sumigaw pa. Ano ang silbi mong emperador kung hindi mo man lang mapangalagaan ang sarili mong mga anak? Dahil ako ay emperador, kailangan kong gumawa ng mga hakbang ng may pag-iingat. Sabihin ng emperador sa mahinahon at kalmadong tono. Nakatigil ang Haring Pupei at iniisip ang mga salita ng kanyang ama. Patuloy pa ring iniisip ng emperador matapos sabihin ang mga salitang iyon. Iniisip niya ang mga kilos ni Sam. Bakit naman magiging ganito katapang ang isang binata na direktang pamanhin ang isang prinsipe at prinsesa sa kabisera ng imperyo? Maaari lamang dalawang dahilan. Isa ay ang taong iyon ay lubhang bobong, o ang isa pa ay dapat may paraan para mapanatili siyang ligtas anuman ang mga kahihinatnan na maaari niyang maranasan. Ngunit ito ay nalalapat lamang kung hindi alam ng taong iyon ang kaligtasan na ibinigay ng mga taong nasa likod ng mga eksena sa mga kandidato. Kung talagang alam ni Sam ang mga taong nasa likod ng mga eksena at ang kanilang pangangailangan para sa mga batang may husay, kung gayon maaaring kumpirmahin ng emperador na tiwala si Sam na maaari niyang gawin ang anumang bagay sa kabisera. Ngunit nagtataas ito ng isa pang tanong, paano naman natuklasan ni Sam ang mga taong iyon? Kung batay lamang ito sa pagmamasid, intuition at paghuhula, kung gayon si Sam ay isang napakalakas na kandidato. Isa siyang lubhang mapanganib na tao na dapat iwasang gawing kaaway maliban na lamang kung lubos silang sigurado na kayang harapin siya. Dahil ang isang taong makakapaghula ng ganito karami mula lamang sa ilang kompetisyon ay makakapaghula rin ng marami mula sa ibang mga bagay. Magiging labis siyang mapagkalkula at magkakaroon ng mga backup na plano para sa anumang posibleng sitwasyon na maaaring magkamali. Binasa na niya ang lahat ng impormasyong makukuha nila tungkol kay Sam isang araw bago. Alam niya mula noon na hindi siya ang uri ng taong hahayaan na lang ang mga bagay na mangyari, at magiging kakaiba kung ang isang binatang may ganitong mga nagawa ay hahayaan na lang ito. Nais niyang balon ang kanyang anak na huwag itong labis na pilitin, ngunit huli na para gawin iyon. Mas maaga pa kaysa sa inaasahan ay gumawa na ng aksyon si Sam. Ngunit may isa pang bagay, siya rin ay emperador at hindi rin niya hahayaan na lang ang mga bagay na mangyari. Kailangan niyang maghayganti para sa kanyang anak. Kahit na ito ay maantala at hindi kaagad posible, tiyak na gagawin niya ito. Manatili ka muna sa tabi ngayon. Napakahalaga ng kompetisyon at kung gumawa ako ng maling hakbang, mawawalan tayo ng buong imperyo sa ating mga kamay. Kaya't pigilan mo muna ang iyong emosyon. Hahanap ako ng paraan para makapaghiganti. Sa mga salitang iyon, pinaalis niya ang Emperatisa na nakasimangot pa rin, pagkatapos ay kinausap ang Haring Pupei tungkol sa paano mapapatahimik ang mga mamamayan tungkol sa kaguluhan sa lungsod. Sa mga susunod na araw, maraming kaganapan ang nangyari. Hindi lumabas si Sam at ang kanyang pangkat. Ang tanging ibang pangkat na walang anumang pinsala ay ang pangkat ng Southern Star na pinamumunuan ni Nicholas. Kinuha ni Sam ang mga card ng lahat ng mga binatang kandidato na may posibilidad na manalo sa nangungunang 10. Wala nang laman ang mga iyon ngayon. Ang mga maliit na tauhan na kanilang kinuha ay nagsimulang makakita ng pagkakataon dahil hindi na inabala pa ni Sam na kumuha ng kanilang mga card, hanggang sa ipakita ng mga malalaking tauhan ang kanilang tunay na lakas. Dahil hindi nila magagawa ang anupaman kay Sam at desperado silang kailangan ng mga puntos, mabilis silang gumaling at ibinigay ang lahat ng lakas nila sa mga maliit na tauhan. Kaya't nagsimula na ang pag-aalis kahit bago pa ang pagtatasa. Maging ang prinsipe ay nagmamadali ring mangolekta ng mga puntos hanggat maaari, at doon lamang naintindihan ng mga maliit na tauhan ang kawalan ng pag-asa na maranasan ang traidor at tretuhin bilang mga kagamitan. Ginamit sila para tumpak kay Sam at sa kanyang mga kasama, at ngayon sila naman ay hinahabol ng mga batang mayayamang amo para sa kanilang mga puntos. Ang ilan pa ay hanggang sa walang hiya pang humingi ng tulong kay Sam na nagsasabing, nadadaya lamang kami noon. Hindi dapat maging maliit ang isip ng isang taong tulad mo at dapat mong tulungan kami. Ang tanging sagot sa kanila ay muling pinutol ang kanilang braso.
Mahirap nilang binayaran ang mahigit 10 milyong piso para pagalingin ang kanilang mga braso, ngunit ngayon ay pinutol na naman ito. Kaya't walang sino man ang nang-ahas pang makagambala kay Sam. Samantala, abala si Sam at ang kanyang pangkat sa pagbabahagi ng kanilang malaking nakuha. Tama ang sinabi ng anim na espada. Ang mga nakatagong card ay tunay na kayamanan at tumagal ng isang buong araw para ilipat ang lahat ng mga punto sa kanilang tatlong card. Hindi sila mapigilan na manginig sa pagkabigla. Sana talaga ay may mas malaking kahalagahan ang mga puntong ito kaysa sa pagraranggo lamang. Napakarami na nito. Naglaan sila ng mga araw para sa paglinang at pagpapahinga, at hindi nagtagal ay dumating na ang araw na kailangan nilang lumabas. Ang araw bago ang seremonya, ang araw para lumabas ang nangungunang 10 tao. Dahil ang tatlo ni Sam ay kumuha ng unang 3 pwesto, 7 na lang ang natitira na kailangang pagtrabahuhan ng iba. Mabuti naman si Nicholas at nakakuha ng ika-6 na pwesto. Ika-4 ay si Nathan, ika-5 si Patrick. Ang natitirang 4 na pwesto ay nakuha ng mga taong sina Fermi, anak ng pinuno ng Pharmaceutical Tower sa ika-7 pwesto. Tiger sa ika-8 pwesto, Morgan sa ika-9 na pwesto, at sa huli ay si Jerry sa ika-10. Ang huling 3 ay mga anak ng mga duke. Parang umatras na ang prinsesa at ang kanyang katulong sa kompetisyon. Ngayon lang inihayag ang kanilang mga posisyon at hindi ang mga puntos. Si Sam, Jack at Philip ay kumuha ng unang 3 pwesto ayon sa pagkakasunod-sunod. May isa pang anunsyo noong araw na iyon. Hindi pa pangwakas ang inyong mga posisyon sa pagraranggo, ngunit ipinapayo kung panatilihin ninyo ang inyong mga card ng puntos, ganap na inyo na ang mga puntong iyon at maraming gamit ito sa inyong hinaharap. Ngunit ang tunay na pagraranggo ay matutukoy bukas pagkatapos ng piging para sa Prinsesa Natalie. Kailangang pumunta kayong lahat sa palasyo ng emperador bago lumubog ang araw. Pagkatapos ng piging, kayong 10 ay sasailalim sa mano-manong labanan, katulad ng paraan ng pagkuha ninyo ng inyong pagraranggo sa inyong mga dukdam. Kaya't maghanda kayo. At kailangang magsuot kayo ng formal na damit sa seremonya at maaari kayong magbihis ng inyong damit para sa labanan pagkatapos. Matapos ang anunsyo ay pumunta na ang lahat sa kanilang sariling daan. Abala si Sam nitong mga nakaraang araw, kakaiba ang kanyang mga kilos dahil kinokolekta niya ang lahat ng mga braso na kanilang nakuha mula sa mga kandidato. Nalilito ang 3 kasama niya sa kanyang mga kilos. Ngunit noong gabing iyon, ang araw bago ang seremonya, nakita nila kung ano ang ginawa ni Sam nitong mga nakaraang araw at napakatigilang sila. Ito ay isang obra maestra. Plano kong manirahan sa kabisera ng imperyo sa hinaharap ng ilang panahon at ilalagay ito sa aking silid para sa pagpupulong. Paano naman ito? Tanong ni Sam sa kanila na may ngiti, ngunit ang kanyang 3 kasama ay napakatigilang hindi na makapagsalita. Kabanata 216. Matapos ipakita ni Sam ang bagay, nagulat sila. Damdamin nila ang iba't ibang emosyon. Ang ipinakita ni Sam sa kanila ay isang upuan. Hindi pa ito angkop na tawaging upuan. Dapat itong tawaging trono. Ngunit hindi ito gawa sa nakasisilaw na gininto ang kulay o nakakaakit ng pansin na pulang metal. Hindi rin ito pinalamutian ng mga kumikinang na kristal na nagpapakita ng karangyaan ng emperador. Sa halip, ito ay gawa sa material na may kulay abo na pilak na may kinang. Ito ay ginawa gamit ang mga buto ng braso mula sa mahigit 70 braso na kanilang nakuha mula sa mga kandidato na laban sa kanila. Noong una, akala nila na gusto lang ni Sam na parusahan sila sa ganitong paraan, ngunit ang ginagawa ni Sam ay nasa ibang antas na. Ang trono na gawa sa mga buto na galing sa mga braso ng mga anak ng lahat ng posibleng makapangyarihang tao. At sinasabi ni Sam na plano niyang gamitin ito kapag siya ay nanirahan na sa kabisera ng imperyo. Tirahan niya sa kabisera ng imperyo at mauupo siya sa isang trono na gawa sa mga buto ng isang prinsipe ng imperyo, prinsesa, mga anak ng mga pinuno ng tore. Ito ay isang tahasang at pinakamalaking posibleng pang-uuyam sa mga malalaking tauhan, kung hindi pa ito maituturing na sampal sa kanilang mga mukha. Ngunit iba ang iniisip nila. Gaano kalaki ang lakas ng loob ni Sam para gawin ito? Gumagawa siya ng pahayag. Ang aksyong ito ay simpleng nangangahulugan na kahit na isang prinsipe ng imperyo pa ito, haharapin niya sila ng pareho at sapat siyang kumpiyansa para gawin ang pahayag na ito mismo sa harapan ng emperador. Ngayon, iba't ibang kaisipan ang dumadaan sa kanilang isip. Hindi ba't pareho lang kami ng edad ni Sam? Hindi ba't tulad lang namin siya na nagsisikap mula sa ibaba ng lipunan? Ngunit bakit siya napakatapang? Napakatapang at may lakas ng loob na gawin ito. Parang siya ay isang malayang espiritu na alam ang lahat ng posibleng mangyari sa kanya at may kakayahang harapin ang lahat ng iyon. Maaari niyang gawin ang anumang gusto niya, ginawa niya ang anumang gusto niya. Hindi siya kailanman sumuko.
Kahit na nakita nila ang buong paglalakbay niya hanggang dito, subconscious na binalak nila itong baliwalain. Ngayon, sa trono na ito, nakita nila ang mga bagay na kanilang hindi napansin. Bigla silang naramdaman na ang figure ni Sam ay lumaki ng labis. Parang isang malaking nilalang na umaani sa kanila. Maaaring bahagyang mas mababa sila sa kanya sa lakas sa labanan at makakapaglaban sila sa kanya kung maganda ang mga kondisyon. Ngunit ang lakas ng loob na mayroon siya, nilalabanan ang lahat ng tao at ginagawa lamang ang gusto niya anuman ang laki ng pagsalungat. Sa oras na ito ay tunay silang naramdaman na mas mababa sila. Sa isang maliit na imahinasyon lamang kung ano ang mararamdaman nila kung sila ang nasa posisyon ni Sam, ang dugo nila ay kumibo saglit. Ngunit sigurado silang wala silang lakas ng loob para gawin iyon. Ang pakiramdam na walang pakialam sa opinyon, kapangyarihan at lakas ng iba, anuman ang kanilang lakas, kapanganakan at posisyon, hindi ito isang bagay na magagawa nila. Hindi inalala ni Sam ang kanilang mga iniisip, patuloy pa rin siyang nabibighani sa kanyang obra maestra at matapos ang ilang sandali, inilagay niya ito sa imbakan. T.N. Ang hitsura ng upuan ay ilalarawan sa mga susunod na kabanata. Maaga silang natulog noong gabing iyon. Si Sam ang inatas ang bahala sa mga formal na damit. Dahil walang sino mang tao sa lungsod ang magiging hanggal na magbebenta sa kanya ng kahit ano. Lahat ng malalaking tauhan ay naghahanap ng paraan para ibuhos ang kanilang inis, kung may sino mang magbebenta sa kanila ng kahit ano, magdudusa sila. Ngunit may problema rin si Sam tungkol dito, hindi niya alam ang formal na kagandahang asal ng panahong ito o ng mundong ito. Ang tanging formal na damit na alam niya ay mula sa modernong mundo. Hindi niya inabala ang sarili na pag-aralan ang kagandahang asal ng mundong ito dahil wala naman itong silbi sa kanya hanggang ngayon, at walang mga aklat tungkol sa tila walang silbing bagay na ito sa aklatan. Hindi naman niya makakayang lumabas at magtanong tungkol sa bagay na ito. Kaya't gumawa na lamang siya ng alam niya. Pagsikat ng araw, handa na ang tatlong tuxedo. Para kay Watt, siya ay ipinasok sa Divine Dimension noong huling gabi. Ngayon ay nasa malaking panganib siya. Sina Sam, Philip at Jack ang may kaligtasan, hindi si Watt. Maaari nilang patayin siya ng parang tupa gamit ang kanilang kapangyarihan. Sa susunod na gabi, gumalaw sina Sam at ang kanyang dalawang kasama na nakasuot ng tuxedo. Nang dumating sila sa kanilang mga hayop at bumaba, lahat ng taong malapit sa kanila ay nakatingin sa kanila ng kakaiba. Dahil ang tuxedo ay hindi isang bagay na kanilang kilala. May mga pantalon sa mundong ito, mga bestida, mga t-shirt at bihira na may mga bagay na kahawig ng mga kamiseta. Kaya't ang tuxedo ay isang napakabagong bagay sa kanila, ngunit naramdaman nila na ang damit ay matikas at marangal ng sabay. Lalo na si Sam na alam kung paano magdala ng sarili sa isang suit ay nakaramdam ng isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Namiss niya ang pakiramdam na makadamit ng maayos. Sa totoo lang, may ilang psikolohikal na problema si Sam sa kanyang nakaraang buhay. Isa na rito ay ang kanyang subconscious na pangangailangan ng pagkilala mula sa iba, at hindi lamang pagkilala mula sa sinumang tao. Gusto niyang kilalanin siya ng pinakamalaking mga tauhan. Ang pinakamalaking nilalang sa karagatan ay dapat na tumigil at yumuko sa kanya bilang pagkilala, ito ay isa sa kanyang mga mas maliit na layunin. Kaya't nang suotin niya ang isang suit, naalala niya ang mga araw na dumalo siya sa mga pulong ng mga taong nasa lihim na lipunan na nakasuot ng katulad na damit. Makikilala niya ang mga pinakamataas na tauhan sa iba't ibang industriya na nagbabayad sa kanya ng bayad para sa proteksyon at nagkukumpirma ng mga deal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Talagang nagustuhan niya ang pakiramdam na iyon. Lumakad siya patungo sa bulwagan ng piging at umupo sa kanyang inilang upuan. Ang bulwagan ng piging ay klasikong estilo ng imperyo, nagpapakita ng kagandahan at karangyaan ng sabay. May isang entablado kung saan may mesa para sa pamilya ng emperador. Sa ibaba nito, may mga mesa ng iba't ibang sukat na inayos para sa mga bisita batay sa kanilang kahalagahan. Ang nangungunang 10 kandidato ay may inilang malaking bilog na mesa na may 10 upuan, at tila isa sila sa pinakamalapit sa pangunahing mesa ng pamilya ng emperador. Umupo si Sam at ang kanyang tingin ay napunta sa malaking palaruan para sa labanan sa gitna ng bulwagan. Kahit na hindi ito masyadong malaki, sapat pa rin ito para sa mga labanan ng Great Realm level. Ang lahat ay nagkakausap at nakikipag-usap dahil ang sinumang makakapapasok dito ay hindi isang karaniwang tao, ngunit kahit sa kanila ay may malaking pagkakaiba. Ang natitirang nangungunang 10 kandidato ay abala rin sa pagbati at pagtanggap ng mga handa mula sa iba, maliban sa 3. Siyempre, alam ng lahat kung sino sila. Matapos ang 5 minuto, ang buong bulwagan ay naging tahimik at tumayo ang lahat mula sa kanilang mga upuan. Tumayo rin si Sam dahil wala pa siyang impresyon sa emperador hanggang ngayon, mas mabuting maging magalang.
Ang 5 miyembro ng pamilya ng emperador ay pumasok na nakasuot ng kanilang mga nakasisilaw na damit, katulad lang ito ng mga damit na isinusuot ng lahat, ngunit mas karangyaan ito dahil sa paggamit ng mga kulay na ginto at pula. Ang emperador, Emperatisa, Haring Popey, ang prinsesa na siyang bida ng araw, at ang prinsipe Nathan. Dumating sila kasama ng isang malaking parada. Hindi na nasa kalunos-lunos na kalagayan ang prinsesa na iniiwan ni Sam. Gumaling na siya, lumalakad na parang isang matikas na ibong swan, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng tabing. Bagamat maaaring makita ng sinuman ang kanyang mukha gamit ang espiritual na pandama, walang sinuman ang nangahas na gawin iyon. Iyon ay katumbas ng paghihiling ng kamatayan. Matapos umupo, binigyan ng emperador ang lahat ng senadoryas na umupo at nagsalita sa malakas na boses. Ngayong araw, nagpapasalamat ako sa inyong lahat na dumating dito para ibigay ang inyong mga pagbati sa aking anak na babae na si Natalie na ngayon ay 18 taong gulang na. Matapos ang ilang politikal at mapagkunwaring mga salita, sinimulan na ang piging. Kumain si Sam ng mga masasarap na pagkain ng walang pakialam sa mundo. Dapat niyang sabihin na masarap ito, ang mga royalty ay tunay na halimbawa ng mga taong nabubuhay sa karangyan. Ang mga sangkap, ang pagluluto, lahat ay napakahusay. Habang malapit nang matapos ang pagkain at ang lahat ay binabati na ang prinsesa, dumating na ang oras para sa labanan para sa pagraranggo. Muli nang nagsalita ang emperador. Katulad ng alam ninyong lahat, ngayong araw na ito ang pagtatapos ng unang malakihang kompetisyon na ginanap sa ating imperyo. Ngayon, masasaksihan natin ang mga labanan ng mga kandidato habang sila ay nakikipagkompetensya para sa nangungunang 10 ranggo. Ano ang kahalagahan nito? Bibigyan sila ng isang kahangahangang pagkakataon na maituturing na isang beses lamang sa buhay, at bibigyan sila ng prioridad batay sa kanilang mga ranggo. Kaya't umaasa akong gawin ng lahat ng kandidato ang kanilang makakaya para makuha ang nararapat sa kanila. Sinimulan niya ang pagpalakpak bilang pagpapahiwatig ng pagsisimula ng mga labanan. Ang mga labanan ay pareho lang tulad ng dati, tulad ng sa Southern Star, bawat kandidato ay makikipaglaban sa siyam na iba pa, at ang isa na may pinakamaraming panalo ang makakakuha ng ranggo. Ang tanging pagkakaiba ay hindi si Sam ang unang tao na nagsimula ng labanan. Hindi pa rin siya mukhang interesado matapos ang unang 2 laban. Dahil ang taong may pinakamataas na antas sa labanan ay si Nicholas. Ang taong ito ay mas malakas pa kaysa sa prinsipe at sa lahat ng ibang mga supling. Maging si Trevor na hindi nakapasok sa nangungunang 10 ay mas malakas pa kaysa sa mga taong ito. Naramdaman lang ni Sam na kailangan niya lamang kumilos sa huli para matapos na ang lahat. At matapos ang mahigit 2 oras, natapos na ang mga labanan ng lahat at tanging ang mga labanan ni Sam na lang ang natitira. Walang sino man ang humamon kay Sam. Naghihintay sila na siya ang huli at makikita nila siyang humahamon ng isa-isa. Alam nilang malakas si Sam, kaya't gusto nilang mapagod siya para hindi bababa sa isa sa kanila ang makakapanalo sa kanya at mabigyan siya ng magandang pagbaba. Bakit hindi humamon si Nicholas? Kailangan niya ng isang buong laban kay Sam, at mas mabuting itago na lang iyon para sa huli. Ngunit may iba pang plano si Sam para sa kanila. Lumakad siya patungo sa palaruan na nakasuot ng kanyang itim na suit. Bahagya niyang binuksan ang kanyang kurbata at tumingin sa mga kandidato na nagmamadaling ibalik ang kanilang lakas. Tumingin si Sam kina Jack at Philip na sumuko na bago pa man magsimula ang kanilang mga laban. Para kay Nicholas, mas mabuting itago na lang siya para sa huli, iyon ang iniisip ni Sam bago tumingin sa ibang mga kandidato. Isa-isa nang natatapos ang mga laban, ang eksena ay parang déjà vu. Parehong nangyari ito sa mga kandidato sa Southern Star. Ngayon ay 2 na lang ang natitira, ang prinsipe ng imperyo na si Nathan at ang battle maniac na si Nicholas. Umakyat sa entablado ang prinsipe na may madilim na ekspresyon. Tinalo siya ni Nicholas at Philip. Hinabol siya ni Jack, ngunit labis pa rin siyang sabik na makipaglaban kay Sam. Naramdaman niya na labis na pinapahalagahan ang lakas ni Sam at ang lahat ng aksyon ay umaasa lamang sa espesyal na sandata. Kahit na nakita niya itong talunin ang 5 kandidato ng sunod-sunod na parang wala lang, hindi pa rin siya kumbinsido. Ang dahilan na kanyang naisip ay pagod na ang mga iyon. Kaya't umakyat siya sa entablado at nagsalita ng mayabang. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung bakit ka dapat magrespeto sa akin. Pagdudusahan mo ang kahihiyan na naranasan ko. Bago pa makapagsalita pa ang prinsipe, isang berdeng sinag ng liwanag ang dumaan sa kanyang leeg at pinigilan siya. Tumayo si Sam na may kamay sa kanyang bulsa. Ang itim na suit, puting kamisete at itim na korbata, parang isang modernong prinsipe siya na may matalim na mga mata at perpektong mga mukha. Tumingin siya sa prinsipe at nagsabi, "Pagod na ako sa mga walang kwentang laban na nakita ko ngayong araw, at ngayon ay ikaw pa ang nagpapainis sa akin sa sandaling ito.
Gusto ko na sanang tapusin ka sa isang suntok lamang, ngunit kailangan mong ipahamak ang sarili mo. Ipapakita ko sa iyo ang impyerno gamit ang isang braso lamang. Matapos niyang sabihin ang mga salita, gumalaw si Sam na parang anino at lumitaw sa harap ng prinsipe. Ang kanyang isa pang kamay ay nasa bulsa pa rin. Hinawakan niya ang leeg ng prinsipe gamit ang kanyang ibang kamay at malamig na nagsabi. Naniniwala ka bang mayroon akong mahigit 10 paraan para patayin ka gamit ang isang braso lamang sa isang iglap? Bahagyang hinigpitin niya ang leeg at nagsabi. Putulin ang iyong daanan ng hangin, mamatay ka. Naramdaman ni Nathan ang isang maliit na sakit na nagsabi sa kanyang utak na mamamatay siya sa susunod na saglit, ngunit pinigilan ito sa tamang oras. Turukin ang iyong utak sa pamamagitan ng tainga, mamatay ka. Muli, isang sakit na nagsasabing malapit na siyang mamatay ngunit hindi naman. Turukin ang iyong lalamunan, mamatay ka. Durugin ang iyong utak gamit ang isang suntok, patay. Isang suntok sa iyong mga tadyang, mapuputol ang iyong mga baga, patay ka. Isang suntok sa iyong puso, patay. Isang suntok sa iyong atay, patay. Tuldok, tuldok, tuldok. Matapos ang serye ng mga malapit ng pagkamatay, sa huli ay nagsabi si Sam habang itinuturo ang kanyang daliri malapit sa kanyang takong at hinahayaan itong tumama ng maliit na laser beam. Isang sinag lamang at mamatay ka. Sa buong oras na iyon, hindi inalis ni Sam ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang bulsa. Ngunit si Nathan ay pawisan at ang buong lugar kabilang ang emperador ay naging tahimik. Lumapit si Sam sa tainga ni Nathan at bumulong. Alam mo ba, baka ikaw ay prinsipe para sa buong imperyo, ngunit para sa akin ay isa kang ulol na tinutulungan lamang ng mga tuntunin na nagpigil sa akin. Kung hindi man, maaari kitang saktan anumang oras na gusto ko. Naiintindihan mo ba? Huminga siya ng malalim at ang mataas at marangal na prinsipe ay nahiga sa kanyang mga tuhod. Nabawi ng referee ang kanyang sarili mula sa pagkabigla nang maramdaman niya ang tingin ni Sam at tumawag. Panalo si Sam. Pagkatapos noon, lumakad si Sam palabas ng palaruan ng walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Sumunod naman sa kanya sina Jack at Philip na puno ng paghanga. Ang susunod na laban ay kina Sam at Nicholas. Ngunit bago pa man makapagsimula, inilahad ni Nicholas ang kanyang kamay at nagsabi. Hindi ko na kailangang labanan ka ngayon. Nakita ko na ang iyong lakas, hindi lamang ito tungkol sa kapangyarihan kundi pati na rin sa katalinuhan at lakas ng loob. Ikaw ang tunay na pinakamahusay. Papanig na ako sa iyo. Ang lahat ay nagulat sa pahayag ni Nicholas, ngunit si Sam ay ngumiti lamang at kamayan siya. Matapos ang lahat ng laban, inihayag ng emperador ang huling pagraranggo, si Sam ang nasa unang pwesto, si Nicholas sa ikalawa, si Philip sa ikatlo, si Jack sa ikaapat, at si Nathan sa ikalima. Bagamat malamig pa rin ang relasyon ni Sam sa pamilya ng emperador, alam ng lahat na isang bagong puwersa na ang lumitaw sa kabisera ng imperyo. Ang trono na gawa sa mga buto ay hindi pa rin ipinapakita sa publiko, ngunit ang mga usapan tungkol dito ay kumakalat na, isang paalala na hindi dapat saktan si Sam, anuman ang katayuan ng isang tao. Kabanata 217. Ang pagmamayabang at lakas ni Sam ay nagpapatigili sa lahat ng tao sa bulwagan ng piging. Ipinakita niya ang kamatayan sa isang prinsipe ng maraming beses, ngunit hindi naman ito pinatay kahit isang beses, direkta sa harap ng emperador habang winasak ang kanyang kumpiyansa. Hindi nila may pag-isipan ang psikolohikal na pinsalang naranasan ng prinsipe. Ang prinsesa, na inalis ang kanyang tabing sa unang pagkakataon sa publiko, ay hindi nakapagtatago ng kanyang emosyon. Tumingin siya kay Sam na naghihigpit ng kanyang kurbata at lumalakad pabalik sa kanyang orihinal na pwesto sa entablado na parang walang kahalagahan ang kanyang ginawa. Ang kanyang likuran ay parang isang hindi matitinag at hindi maunawaan na bundok. Iniisip niya kung ano ang maaaring gawin sa kanya kung hindi dahil sa mga tuntunin. Naramdaman niya ang isang alon ng pasasalamat sa kanyang ama na nagpatupad ng mga mahigpit na tuntunin para mabuhay sila. Kung hindi man, lahat ng mapagmataas na henyo na nagtipon dito mula sa buong imperyo ay mamatay sa kamay ng halimaw na ito kabilang na siya. Hindi nagpakita ng anumang emosyon ang emperador, ngunit sa loob ay galit na galit siya. Gusto niyang patayin si Sam doon at ngayon, ngunit alam niyang hindi niya magagawa. Tumingin siya sa Emperatisa na muntik nang magsimula ng gulo at hinawakan ang kanyang kamay para pigilan ito. Hindi pinansin ni Nicholas ang lahat ng ito at umakyat sa entablado at tumingin kay Sam. Nagpalitan sila ng tingin at kinuha ni Sam ang kanyang mga kuko ngayong pagkakataon. Nais niyang makita kung ano ang mangyayari kung gagamitin niya ang pinakamaginhawang sandata sa harap ni Nicholas. Pareho pa rin ang mga kuko lamang ng mga daliri ang ginawa at ang iba pang bahagi ng palad ay bukas. Mayroon lamang isang pagbabago ngayon, may maliit na butas sa matalim na dulo ng bawat kuko. Madaling baliwalain ito, ngunit isa ito sa pinakamamatay na lihim na kanyang meron.
Ito ay para sa elemento ng lason. Ngunit hindi plano ni Sam na gumamit ng lason ngayong pagkakataon. Matapos huminga ng malalim, si Sam ang unang kumilos. Ang mga nanonood ay nakita ang pinakakakaibang laban na kanilang nakita. Muli nang naramdaman ni Sam ang sigla ng buhay, ngunit ngayong pagkakataon ay mas kaunti ang pressure sa kanya. Ano man ang mangyari, ang mga kuko ay ang pinakamabuti para sa kanya. Hindi sayang ang titulong Battle Maniac kay Nicholas. Naramdaman ni Sam mula sa kanyang mga galaw na pinag-aralan ni Nicholas ang kanyang paggamit ng espada para talunin siya, ngunit baliwala ang kanyang pagsisikap. Ngayong pagkakataon, ganap na nagbago ang paraan ni Sam. Ang kanyang mga galaw ay mas mapanganib at hindi mahuhulaan. Naramdaman ni Nicholas na parang nakikipaglaban siya sa isang mabangis na hayop, hindi ito parang isang paligsahan. Parang pinagtatanggol niya ang sarili mula sa pag-atake ng isang mandaragit. Lumakas ang pressure. At sa pagtatapos ng laban, muntik nang makabuo ng battle spirit si Nicholas. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Sam at natapos na ang laban. Nasira ang entablado. Sa gitna ng laban, isang hadlang ang nilikha para hindi maapektuhan ang bulwagan ng piging ng mga epekto nito. Sa madaling salita, ito ang pinakamagandang laban ng dalawang nangungunang henyo ng parehong henerasyon. Ang Haring Pepe na nakaupo sa kanyang pwesto, hindi siya nakakaakit ng anumang pansin mula pa noong simula. Nikitil niya ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang dalawang binatang bababa na sa entablado. Siya rin ay itinuturing na henyo ngunit malapit na siyang makarating sa 30 taong gulang kaya hindi siya nakasali sa kompetisyong ito. Ngunit hindi siya nababagabag. Tadhana na siyang maging emperador, kaya hindi niya inabala ang sarili na humingi ng mga pagkakataong makakapagbago ng buhay. Ang kanyang tanging alalahanin ay tiyakin na matatag ang kanyang posisyon. Napanatili ng kanyang ama ang kanyang posisyon dahil sa kanyang lakas. Kailangan din niya iyon at panatilihing kontrolado ang mga kakompetensya. Maaari siyang maupo sa trono sa suporta ng kanyang ama ngunit hindi niya ito mapapanatili, kaya kailangan niyang panatilihing kontrolado ang mga kakompetensya bago pa sila umunlad at maabot ang kanilang buong potensyal. Kailangan niyang bantayan ang mga kandidatong ito. Matapos ang mga laban at malinis na ang entablado, muli nang nagsalita ang emperador sa kanila. Ngayon, kumpirmado na ang mga ranggo. Unang pwesto, Sam. Ikalawang pwesto, Nicholas. Ikatlong pwesto, Philip. Ikaapat na pwesto, Jack. Ikalimang pwesto, Nathan. Ika-6 na pwesto, Patrick. Ikapitong pwesto, West. Ikawalong pwesto, Weasley. Ika-9 na pwesto, Morgan. Ika-10 pwesto, Snake. Kayo lahat ng kandidato ay magtitipon sa palasyo ng emperador bukas. Matatapos na ang piging na ito. Tapos na siya sa pagsasalita ng walang anumang magalang na salita, na nagpapakita ng kanyang malungkot na kalagayan. Pumunta na ang lahat sa kanilang sariling daan. Noong gabing iyon, lumabas ang emperador mula sa kanyang silid at pumunta sa isang liblib na gusali sa kanilang ari-arian. Sinimulan niyang ilagay ang malaking dami ng mga spirit stone sa iba't ibang bilog. Matapos niyang gawin iyon, umatras siya ng isang hakbang at naghintay. Sa lalong madaling panahon ay may isang maliwanag na kumislap at 2 tao ang lumabas mula sa sinag na iyon. Ito ay isang space gate, isang kasangkapan para sa transportasyon na gumagamit ng elemento ng espasyo. Nang dumating ang 2 tao, yumuko ang emperador at binati sila. Pagbati ko sa mga sugo ng Thunder God Temple. Puno ng paggalang at pagsunod ang kanyang boses. Wala man lang bakas ng kanyang kadakilaan bilang emperador. Ang mga taong lumabas mula sa pormasayon ay tumingin sa emperador na may mapagmataas at walang pakialam na ugali. Binati lamang siya nila ng isang pagtango. Isa ay isang lalaki na nasa simula pa lamang ng 30 taong gulang at may paglinang na nascent stage. Ang isa naman ay isang binatang lalaki na mga 18 taong gulang na may paglinang na middle stage Great Realm. Matapos ang pagbati, dinala sila ng emperador sa isang espesyal na inayos na silid, hindi para sa iba kundi isang silid para sa pagpupulong na may malaking mesa at mga upuan. Mayroong lahat ng uri ng mga rolyo na naglalaman ng impormasyon. Sa mesa ay may mga asul na kristal na hugis pabilog na may mga pangalan na nakalagay. Ang kristal ay perpektong umaangkop sa palad ng isang tao. Ang bawat kristal ay may label na pangalan ng mga kandidato na nasa nangungunang 10. Umupo ang lalaking nasa nascent stage nang walang sinasabi at kinuha ang kristal na may label na Sam sa kanyang kamay at ibinuhos ang neutral na espiritual na lakas. Isang translucent na screen ang lumitaw na may larawan ni Sam at lahat ng uri ng impormasyon tungkol sa kanya. Parang isang profile ng isang tao ito, may lahat ng detalye tungkol kay Sam, mula sa kanyang lugar na pinagmulan, kanyang mga elemento, kanyang mga record sa labanan, kanyang mga tagumpay sa negosyo at militar, at kahit na ang kanyang mga propesyonal na titulong nakalagay doon. May isang gininto ang marka ng bituin sa kanang sulok sa itaas ng profile.
Binago ng lalaki ang dami ng espiritual na lakas at tumingin sa isang video. Ito ay ang video ng laban ni Sam na nagdulot ng kaguluhan sa kabisera at ang kanyang mga paligsahan sa mga kandidato sa laban para sa pagraranggo. Matapos tingnan ang buong video, ibinalik niya ang screen sa orihinal na profile at nagdagdag ng 3 dagdag na gininto ang bituin sa kanang sulok sa itaas. Ang batang eksperto sa Great Realm na kasama ng lalaki ay nagulat at nagsabi, "Elder Brother Moria, hindi mo ba iniisip na labis ito? Bakit siya makakakuha ng 4 na gininto ang bituin? Hindi ba't gagawin niyang isang seeded candidate kahit sa mga alagad ng templo?" "Oo, ganoon nga," sagot ni Moria nang walang pakialam. "Ngunit bakit siya makakakuha ng pribilehiyong iyon? Siya ay isang simpleng magsasaka lamang." Parang hindi kumbinsido ang binatang lalaki. Hindi agad sumagot si Moria. Lumamig ang kanyang tingin at nagsabi, "Ben, kailan pa naging lugar mo na pagbibigyan ang aking paghuhusga? Tandaan mong ikaw ay naririto lamang dahil sa iyong makapangyarihang ama. Dumating ka rito para tingnan ang mga kandidato mula rito at gawin mo lang iyon, huwag kang makialam sa aking trabaho." Tumikim ang binatang lalaking nagngangalang Ben. Ngunit hindi pa rin siya kumbinsido sa kanyang ekspresyon. Tumingin siya sa larawan ni Sam at sinubukang itatag ito sa kanyang isipan. Parehong hindi nasisiyahan ang dalawang sugo sa ugali ng isa't isa, ngunit ang taong nasa tabi nila, ang emperador, ay nasisiyahan. Iniisip niyang nakakuha siya ng pagkakataong makapaghiganti. Patuloy si Moria sa kanyang pagsusuri, malinaw na nakatuon siya sa kanyang trabaho at ginagawa ito ng may mabigat na responsibilidad. Hindi na ito ang unang pagkakataong ginawa niya ito. Siya ang may pananagutan sa pagsusuri ng mga kandidato mula sa imperyo at pagpili ng mga seeded candidate na may espesyal na talino kung kailangan. Hanggang ngayon, 4 lamang ang nakuha niyang mga kandidato na ganito, at si Sam ang una sa listahan. Tama ang hula ni Sam, may mga taong nagsusuri ng kanilang pag-unlad sa kompetisyon at nagbibigay ng mga utos para sa kaligtasan ng mga kandidatong iyon. Matapos ang pagsusuri, tumayo si Moria at nagsabi sa emperador, "Ipagsama-sama mo ang mga kandidato bukas ng umaga. Aalis na tayo patungo sa Thunder God Temple bukas mismo. Ang aktwal na seremonya ay gaganapin sa loob ng 1 linggo. Kung gusto mo, maaari kang dumalo sa seremonya bilang isang bisita." Sa mga salitang iyon ay ibinigay niya sa emperador ang isang imbitasyon na kanyang tinanggap ng may paggalang. "Kung wala nang iba pang kailangan, aalis na ako. Magpapadala ako ng isang tao para maghatid ng pagkain para sa mga sugo. Mangyaring sabihin sa lingkod na iyon kung kailangan ninyo ng anumang bagay." Umumalis na ang emperador sa mga salitang iyon. Alam niya si Moria dahil sa kanyang mga naunang pagbisita, gusto niya ng katahimikan. Kaya't matalinong siya umalis nang hindi naabala pa ang mga ito. Kahit na mas mababa ang lakas ng taong iyon, iba ang kanilang katayuan. Ang kanyang titulong emperador ay wala lang para sa kanila, baka pa nga mas mababa pa sa isang biro. Bago umalis, tumingin muli ang emperador kay Ben. Ang binatang lalaki ay nananatili pa ring may malungkot at galit na ekspresyon. Ngumisi ang emperador sa sarili at umalis na sa lugar. Pumunta siya sa kwarto ni Nathan. Napakasakit ng kalagayan ni Nathan. Umupo ang emperador sa tabi ng kanyang anak at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Kinaumagahan, si Sam at ang natitirang mga kandidato ay nagtitipon sa pasukan ng palasyo ng emperador. Matapos makarating ang lahat, isang tagapaglingkod ang nagdala sa kanila patungo sa liblib na gusali kung saan naroon ang Space Gate. Ngunit hindi pa sila pumasok. Naghihintay sila ni Moria at Ben sa loob ng gusali habang sinisimula ng emperador na ilagay ang mga spirit stone sa mga porma sayon. "Elder Brother Moria, mukhang nakabalik na ang mga kandidato. Hayaan mong subukan ko sila ng kaunti." Hindi na siya naghintay ng pahintulot ni Moria at agad na umalis sa lugar. Kumunat ang noo ni Moria at lumabas din. Sa oras na makalabas siya, nakita na niya si Ben na kinakaharap si Sam. "Kaya ikaw pala ang nangunguna sa ranggo. Umaasa akong tandaan mo ang isang bagay, kayong lahat, anuman ang inyong ranggo, ay mga magsasaka pa rin. Kaya't kapag marating ninyo ang Thunder God Temple, alam ninyo ang inyong lugar." Tumingin siya kay Sam na may pagmamataas at naghintay ng pagsagot, ngunit nang makatanggap siya ng walang pakialam na tugon, lalong lumakas ang kanyang galit at nagsabi habang itinuturo ang kanyang daliri kay Sam na halos madempian na ang ilong nito. "Ano namang klaseng ugali iyan? Hindi mo ba alam kung paano magpakita ng paggalang?" Kumunat ang noo ni Sam at bago pa siya makapagsalita, nagsalita si Nathan. "Kaya pala ikaw si Elder Ben mula sa Thunder God Temple, pagpapala po iyon." Yumuko pa siya at nagulat ang iba pang mga kandidato na sumunod din, maliban na lamang sa 3 kasama si Sam. Lubos na nasiyahan si Ben dito at lalong lumakas pa ang kanyang galit. Tumingin siya kay Sam ng malamig at gumawa ng aksyon.
Bumuo siya ng isang bola ng kidlat sa kanyang kamao at itinapon ito diretso sa mukha ni Sam. Ngunit hindi niya naramdaman ang inaasahang pagtama. Sa halip, naramdaman niyang kakaiba ang kanyang katawan na lumulutang at ang mundo ay paikot-ikot na pabaligtad. Bago pa niya maunawaan ang nangyayari, naramdaman niya ang isang malakas na sipa sa kanyang tiyan na nagpaubo ng dugo at nagdulot ng matinding sakit, at siya ay itinapon na parang bato. Nang makabawi siya sa kanyang sarili, nasa lupa na siya at nasa paanan ni Moria, na tumitingin sa kanya na may sakit at pagkalito. Kabanata 218. Hakbang si Sam pasulong at tumayo sa harap ni Ben na patuloy pa ring gumagapang sa lupa. Pa rin siyang nalilito. Ngunit nang makita niya ang malamig na tingin ni Sam, muling napasok ng katinoan ang isip niya at maraming emosyon ang dumaloy sa kanyang isipan, sakit, kahihiyan at galit. Nang siya ay muntik nang magsalita, kinuha ni Sam ang Reaper Sword. Ang madugong aura na ibinubuga ng talim na mismo ay kulay pula ng dugo ay nagpapatikhim sa kanya ng kusang loob. Sa sandaling iyon, inabot ni Moria ang kanyang kamay na humahadlang sa paghaharap ni na Sam at Ben at nagsabi kay Sam. Sisihin siya rito, binayaran mo na siya. Hayaan na nating matapos na dito. Sinuri ni Sam ang tao at umatras ng isang hakbang, ngunit bago iyon, tumingin siya kay Ben na may lubhang mapang-uusig na tingin. Elder brother? Tumayo si Ben at bagaman may malungkot na ekspresyon, pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at tinignan ang likuran ni Sam na muntik nang magsalita. Ngunit pinutol siya ni Moria. Ben, sa tingin ko mas mabuting tumikim ka na lang. Kung magsasalita ka pa ng mga kalokohan, tapos ka na. Sa huli, ayon sa mga tuntunin, mas marami siyang mga bituin kaysa sa iyo, at kahit na mamatay ka pa, hindi makakahanap ng anumang problema ang pinuno ng templo. Ang tanging taong magagalit doon ay ang iyong ama, ngunit ipinapangako ko sa iyo na kahit siya ay hindi magiging hanggal na makialam sa mga tuntunin ng templo. Maaari kitang iligtas ng isang beses o dalawa, ngunit hindi naman lagi. Sa huli, sino ang makakapagtiyak na hindi kayo magkikita ng walang sinumang nagbabantay? Papatayin ka niya ng parang tupa sa isang galaw lamang. Huwag mong isipin na lahat ay magiging masunurin dahil sa katayuan ng iyong ama sa templo. Ang tanging dahilan kung bakit ako nagsasalita pa sa iyo ay dahil sa iyong dating posisyon bilang isang matandang alagad. Kung magdulot ka pa ng problema, tapos ka na. Binigyan ni Moria ng malamig at walang emosyon na paalala si Ben bago lumakad pasulong patungo sa mga kandidato. Ako si Moria, isang sugo at isa ring matanda sa Thunder God Temple. Hindi ko na kayo bibigyan ng paliwanag tungkol sa kung ano ang Thunder God Temple at ang kahalagahan nito, ngunit dapat ninyong tandaan na ang inyong imperyo na Orion ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Thunder God Temple. Nagulat ang mga kandidato, maliban kay Nathan, ngunit walang sino man ang nagsalita at maingat na nakikinig habang nagpapatuloy si Moria. Ang kompetisyon na iyong sinalihan ay inayos dahil sa mga utos mula sa Thunder God Temple. Kayo 10 ay kinakatawan ng mga batang may husay ng Imperyong Orion. Sinubok kayo ng halos 3 taon para sa araw na ito. Sa loob ng isang linggo, haharapin ninyo ang isang huling pagsubok na siyang pagkakataon din. Ano mang makuha ninyo mula sa kompetisyon ay inyong lahat at inyong lamang. Maniwala kayo, maaari itong magbago ng inyong buhay sa paraang hindi ninyo inakala. Huminto siya at kumuha ng ilang mga card na kulay ginto at ipinamahagi sa bawat isa sa mga kandidato. Ang bawat card ay may pangalan ng isang tao sa isang gilid at sa ibaba ng pangalan ay may mga bituin. Ngunit naiiba ang kulay at bilang ng mga bituin sa isa't isa. Sa likod ng card ay may isang hanay ng mga numero. Nang makita ang numero, naiintindihan na ni Sam kung ano ang mga card na ito ay mga bagong card holder, at ang card ni Sam ay nagpakita ng kabuoang bilang ng mga puntos na kanyang mayroon. Ito ay 453,628, isang 6 na digit na numero. Tama, iyon ang dami ng mga puntos ni Sam, at pangunahin itong dahil sa mga ninakaw na hidden card. Ang mga puntos ni na Jack at Philip ay nasa paligid ng 300,000. Dahil ang tatlong ito ay nakuha ang lahat ng hidden card, malaki ang kanilang nakuha. Ang kanilang mga puntos ay daan-daang beses na mas mataas kaysa sa natitirang 7 kandidato. Tumingin si Sam sa 4 na ginintoang bituin sa kanyang card, pagkatapos ay nakita niya na may 2 ginintoang bituin at isang pilak na bituin sa mga card ni na Jack at Philip. Ang mga puntos sa inyong card ay makakatulong sa inyo ng marami sa malapit na hinaharap. May isang tao na magpapaliwanag ng mga natitirang detalye mamaya, kaya bago pa iyon, aalis na tayo mula sa lugar na ito at pupunta na tayo sa Thunder God Temple. Sinundan ng grupo sina Moria at Ben papasok sa silid. Nakita ni Sam ang isang napakalaking komplikado at magkakasamang porma sayon. Matapos pumasok ang lahat sa pangunahing bilog, binuksan ng emperador ang porma sayon mula sa kanilang panig at nawala ang grupo.
Naramdaman ni Sam na parang hila siya ng isang hindi nakikita na puwersa bigla-bigla. Lumabo ang kanyang ulo at muntik na siyang mawalan ng malay, ngunit nang maramdaman niya iyon, tumigil ang kanyang katawan at nakita niya ang isang nakasisilaw na puting liwanag na nawawala sa kanyang mga mata. Nakita niyang nasa katulad na pormasayon siya ngunit sa ibang silid. Sina Moria at Ben lamang ang hindi naabala ng paglalakbay. Ang unang pagkakataong sumakay sa Space Gate ay palaging ganito ang pakiramdam. Mabubuti rin kayo sa loob ng ilang minuto. Dahan-dahan silang lumabas ng silid. Naramdaman ni Sam ang isang maalat na simoy ng dagat sa kanyang mukha. Madali niyang nahulang nasa isang isla sila. Ang islang ito ay ang Space Gate Station ng Thunder God Temple. May isang grupo ng mga isla sa paligid na nasa ilalim ng kontrol ng templo. Ang direksyon sa likuran ninyo ay kung saan matatagpuan ang Orion, ngunit ito ay pinaghihiwalayan ng isang malawak na dagat na banta sa anumang uri ng cultivator. Maniwala kayo, ang dagat sa pagitan ay hindi pa natatalo, at hindi kayo makakaligtas doon. Sundan ninyo ako. Sinimulan ni Moria na ipaliwanag ang ilang bagay tungkol sa Thunder God Temple. Mayroong 4 na imperyo sa kabuuan na nasa ilalim ng Thunder God Temple, at may space gate para sa bawat isa. Bukod sa mga ito ay may ilang iba pang space gate, ngunit hindi ipinaliwanag ni Moria ang tungkol sa mga iyon. Para naman sa Thunder God Temple mismo, mayroon itong pangunahing isla na siyang pangunahing base ng templo, at sila ay sumakop ng 10-10 isla sa paligid nito. Ang Space Gate Station na ito ay isa lamang sa mga islang iyon. Habang sila ay gumagalaw, sumakay sila sa ilang mga level 5 na hayop at lumipad patungo sa pangunahing isla. Nakita ni Sam ang magandang tanawin at napasugod sa kagandahan ng kalikasan. Sandali siyang nawala sa natural na kagandahan. Matapos ang isang araw na paglalakbay, dumating sila sa pangunahing isla. Kalahati ng mga isla na ninyong nakita ay mga lugar para tumira ang mga karaniwang tao, at ang kabilang kalahati ay mga tirahan ng mga alagad ng Thunder God Temple. Ipinaliwanag ni Moria at dinala sila sa isang lugar na katulad ng dormitoryo, may silid para sa bawat isa. Magtitiwala kayo dito at magpapahinga para sa gabi. Bukas ng umaga, may darating na tao sa inyo na magpapakita sa inyo ng paligid. Kung mayroon kayong anumang reklamo o problema, maaari ninyong makontak ako. Sa mga salitang iyon ay nagpalitan sila ng impormasyon para sa pagkakontak gamit ang mga token bago siya umalis sa lugar. Pumasok si Sam sa dormitoryo at isinara ang pinto nang hindi na naghintay pa na makausap pa ang iba. Mayroon siyang kailangang gawin dahil sinusubukan siyang kausapin ni Sky sa pamamagitan ng kanilang koneksyon. Matapos isara ang pinto, naglatag siya ng isang pormasayon para sa pagtatago at pinalabas si Sky. Ano ang gusto mong sabihin? Malapit na tayo sa gitnang kontinente. Pansarang panalikop. Gitnang kontinente. Oo, ang gitnang kontinente, ang pinakamalaking masa ng lupain sa mundong ito. Ang lugar na iyon ay lupain ng mga hayop. Kaunti lang ang impluwensya ng mga tao doon, at ang kontinente ay isang kayamanan. Sa totoo lang, ang Thunder God Temple na ito ay nasa isa sa mga grupo ng isla malapit sa hangganan ng gitnang kontinente. Mayroong mahigit 6 na ganitong grupo ng isla na nakapalibot sa gitnang kontinente. Kung ikukumpara sa lugar na ito, ang inyong mga imperyo ay mga probinsya lamang. Pansarang panalikop. Kaya ba mula ka sa gitnang kontinente? Oo. Nais kong sabihin ito sa iyo ng dati pa, ngunit naisip kong mas mabuting sabihin ko na lang ito matapos mong maabot ang isang tiyak na lakas. Ang gitnang kontinente ay isang napakadelikadong lupain. Mayroon itong malawak na disyerto, latian, bundok na natatakpan ng nyebe, at mga rehiyong bulkan. Sinusubukan ng mga tao na tuklasin at sakupin ang lugar na iyon sa loob ng maraming taon, ngunit walang resulta. Ang pinakamalalakas na nilalang sa mga kontinente ay naninirahan doon. Ako ay mula sa Great Rock Tribe sa gitnang kontinente, at ang Bifang Tribe ay aming mortal na kaaway. Ang tribo namin ay halos mapahamak sa lupain na iyon, at ang mga natitira tulad ko ay nagkalat sa buong planeta. Hindi ko alam kung may iba pang natitira pa. Ngunit ano man ang mangyari, huwag mong pasukin ang gitnang kontinente sa ngayon, masyadong delikado ito para sa iyong lakas. Pansarang panalikop. Naisip muna ni Sam bago magtanong. Mayroon bang anumang bagay na dapat kong malaman tungkol sa Thunder God Temple? Hindi ako marunong ng marami, ngunit sinabi ng mga matanda ng tribo ko na ang templo ay sumasamba sa isang Diyos ng kidlat, at ang pamana ay ipinasa niya sa kanyang mga inapo. Ang templo ay ngayon ay pinamamahalaan ng mga miyembro ng mga inapong iyon bilang pangunahing bahagi. Bagamat sila ay tinatawag na tribo ng Diyos ng Kidlat, lahat ng uri ng mga gumagamit ng elemento at mandirigma ay kinukuha. Mayroon silang maraming isla na may maraming yaman sa ilalim ng kanilang kontrol.
Sa totoo lang, maraming isla na hindi pa natutuklasan sa paligid ng gitnang kontinente, at lahat ng makapangyarihang organisasyon ay sinusubukang makalapag ng mga yaman sa pamamagitan ng pagsakop sa mga ito. Pansarang Panalikop. Bakit sa palagay mo ay pinagsama-sama tayo ng mga taong ito? Karaniwan, ang mga taong ito ay hindi maganda ang tingin sa mga tao mula sa mga probinsyang tulad ninyo. Binababa nila ang tingin sa mga taong tulad ninyo. Hindi ko mahulaan kung bakit ka pinagsama-sama rito. Pansarang Panalikop. Kabanata 219. Matapos malaman ang bagong impormasyong ito, si Sam ay pumasok sa malalim na pag-iisip bago niya ibalik si Sky. Mula sa kung ano ang maiisip niya, ang Thunder God Temple ay puno ng mga eksperto na lampas sa kanyang antas, kaya mahirap sabihin kung gagana ang porma sayon sa kanila. Pagkatapos noon ay tinanggal niya ang porma sayon at umupo sa kama. Iniisip niya kung ano ang maaari niyang asahan bukas. Dahil sinabi nilang mayroong huling pagsubok, makakaalam lamang siya kung bakit talaga sila narito pagkatapos ng kompetisyon. Kaya't humiga si Sam sa kanyang kama para magkaroon ng mahusay na pahinga sa gabi. Sa huli, mayroon pa ring ilang epekto mula sa transportasyon ng Space Gate. Kinaumagahan, ang 10 kandidato ay nagtitipon sa labas ng kanilang dormitoryo. Isang lalaki na nasa huling bahagi ng 40 taong gulang ang dumating sa kanila. Isa siyang Grand Realm Expert. Ibinigay niya sa bawat isa ang isang badge sa dibdib at nagsabi. Ito ang mga pansamantalang token ng pagkakakilanlan ng Thunder God Temple. Kaya't mangyaring ingatan ito. Para sa akin, ako ay isang tagapaglingkod ni Elder Moria at ako ang bahala sa inyong mga kaayusan para sa inyong pananatili dito. Ngayong araw, dadalhin ko kayo para maglibot sa paligid ng lugar na ito. Sa ngayon, nasa loob na bahagi ng templo kayo kung saan naninirahan ang mga core disciple, inner disciple kasama ang mga elder at great elder. Huminto siya at tumuro sa malaking istruktura sa gitna ng isla at nagsabi. Iyon ang Thunder God Temple, kung saan naninirahan ang Temple Head at ang Grand Elders. Ngayong araw, dadalhin ko kayo sa trading zone. Doon, maaari kayong makipagkalakalan, magpalitan o kahit bumili ng anumang mga bagay na available. Mayroong ibang pera bukod sa mga Spirit Stone, at iyon ay ang mga puntos. Ang mga puntos na nasa inyong card ay isa sa mga uri ng pera. Isang punto ay katumbas ng 10 Spirit Stone. Bagamat hindi ito masyadong marami, mahirap pa rin itong makuha, at may ibang gamit pa ang mga puntos, ang Temple Exchange Area at ang Temple Library. Ang templo ay may kakaibang exchange area kung saan mayroong napakataas na antas na mga sandata at kayamanan na nakuha at ginawa ng mga ninuno at naunang miyembro ng templo, pati na rin ang ilan sa mga pinakabihirang natural na kayamanan tulad ng mga halamang gamot at mineral. Sa lugar na iyon, mga puntos lamang ang maaaring gamitin para makipagpalitan, hindi gumagana ang mga Spirit Stone. Kaya't mas mahalaga ang mga puntos. Sa parehong paraan, ang mga puntos ay maaaring gamitin para makipagpalitan ng mga kasanayan sa labanan, mga pamamaraan sa paglinang at iba pang kaalaman sa Temple Library. Ngunit ang masamang balita para sa inyo ay walang paraan para ma-access ninyo ang dalawang lugar na iyon dahil para lamang ito sa mga core disciple ng templo. Mga bisita lamang kayo, kaya't maaari ninyong ma-access lamang ang trade market. Sasamahan ko kayong maglibot, sundan ninyo ako. Pagkatapos noon ay lumakad sila ng ilang minuto bago makarating sa isang masiglang lugar. Puno ng tao ang lugar at maraming sigaw ng mga nagbebenta. Spirit Replenishing Pills, bago pa lang gawa. Spirit Recovering Potion, bago pa lang inihanda. Mga pangil ng Silver Wolf at balat ng Golden Cougar, mataas na resistensya laban sa pisikal at metal na mga atake, mahusay na material para sa baluti. Maraming tao na may mga badge sa kanilang dibdib ang nagbebenta, bumibili at nagkakalakalan. Ang lugar ay kasing ganda ng isang palengke sa lungsod. Maingat na ipinaliwanag ng tagapaglingkod ang lahat ng bagay sa merkado. Bagamat pag-aari ito ng templo, ito ay katulad pa rin ng isang lungsod. Mayroon kaming departamento ng kalakalan at departamento ng ari-arian. Maaaring bumili ng mga lugar para sa bahay o kahit mga tindahan sa trade market. Mayroon kaming mga restaurant, brothel, battle arena, tindahan ng sandata, parmasya na maaaring pinamamahalaan ng mga elder o disciple. Mayroon din kaming 4 na profesional na tore dito, at maliban sa mga core miyembro na ipinadala rito ng kanilang mga kaukulang asosasyon, ang natitirang miyembro ay mula sa templo. Ang mga mamamayan ng mga isla sa ilalim ng templo ay pumupunta rin dito para makipagkalakalan. Bukod pa rito, mayroong departamento ng pagmimina at mineral kung saan maaaring bumili o magbenta ng mga mineral, at kung sino mang makakakita ng minahan ay maaaring gumawa ng kasunduan sa mining department. Mayroong departamento ng herbology na dalubhasa sa paghahanap ng mga halamang gamot sa ligaw at pagtatanim din ng mga ito.
Patuloy na nagsasalita ang tagapaglingkod. Binigyan niya ng espesyal na pansin ang mga espesyal na departamento at pasilidad ng Thunder God Temple, at medyo naramdaman ni Sam kung ano ang nangyayari. Ang lalaking ito ay naglalarawan ng mga benepisyo sa Thunder God Temple, madaling makikita ito kung mauunawaan mo ang mga sinasabi niya. Matapos ang buong araw ng pagpapaliwanag, sa wakas ay tumigil sila sa isang lugar na may malaking batong haligi. Ang batong haligi ay hindi pabilog kundi parang kahon. Sa isang gilid, ang mga pangalan ng mga ninuno ng templo ay inukit, sa kabilang gilid ay may tinatawag na Champion of Decade list, ang isa pang gilid ay Current Ranking, at ang huling gilid ay mga pangalan ng mga temple head. Ipinaliwanag ng tagapaglingkod ang tatlong gilid bago tumigil sa Current Ranking. Sa gilid na iyon ay maraming mga listahan. Ito ang mga listahan ng ranggo ng Outer Disciple, Inner Disciple, Core Disciple, Elder at Great Elder. Sa lahat ng mga kategoryang ito, ang bawat kategorya ay nahahati pa sa kanilang antas ng paglinang, at sa bawat subkategorya ay inilalagay ang kasalukuyang nangungunang 10. Ang mga pangalang ito ay patuloy na nagbabago. Habang ipinapaliwanag ng tagapaglingkod, tumingin si Sam sa mga pangalan ng mga nasa ranggo at nakita niya ang isang pamilyar na pangalan, si Moria, siya ang nangunguna sa listahan ng mga elder. Si Moria ay nasa nascent stage, at dahil siya ang pinakamahusay sa lahat ng mga elder, nangangahulugan ito na siya ang pinakamalakas na nascent sa Thunder God Temple. Nagulat si Sam, pagkatapos ay nakita niya ang mga nangungunang nasa Great Realm level. May tatlong subkategorya pa rin sa Great Realm, Initial Stage, Middle Stage at Late Stage. Hindi niya kilala ang sino man sa kanila, ngunit tumitingin siya sa listahan dahil ipinapaliwanag ng tagapaglingkod ang isang tao doon. Ang mga miyembro ng late stage ay lampas na sa limitasyon ng edad para sa kompetisyon, at ang 10 nangungunang sa middle stage ang sasali sa inyo. At sa kanila, ang nangunguna ay ang pinakamatalinong tao ng templo. Ang bagay ay, siya ay gang turned 19 at nasa tuktok na ng middle stage great mage na. Ang kanyang lakas sa labanan ay napakataas, at siya rin ang apo ng temple head. Alam ninyo ba, siya ay isang heaven chosen. Hindi ako narito noong panahong iyon, ngunit may isang pangyayari noong siya ay isinilang. May malaking liwanag noong maulap na gabi at bumagsak sa kanya sandaling siya ay isinilang. Iyon ay tinatawag na blessing of heaven, at may mga tala ito sa sinaunang aklatan. Kaya't tinawag siyang Heaven's Chosen Son. Mayroon siyang mataas na posisyon sa templo at inihahanda siya para maging susunod na temple head. Habang patuloy siyang nagsasalita, tumingin si Sam sa pangalan. Arthur. Tumingin ang lahat ng kandidato sa pangalan na may mga mata na namamangha, lalo na si Nicholas, handang makipaglaban ang lalaking ito sa sinumang malakas. Patuloy na ipinapaliwanag ng tagapaglingkod ang isa pang kandidato. Ang pangalawang ranggo na si Arman ay isang henyo rin, sa edad na 18 ay gang pumasok sa middle stage ng Great Realm. Bagamat siya ay isang henyo, wala siyang kapansin-pansing background, hindi ito itinuturing na mahalaga kung ikukumpara kay Arthur. Hindi itinuturing na henyo si Arman noong una, siya ay anak lamang ng isang manager ng mga tauhan sa mining department, at hindi mabilis ang kanyang bilis sa pagtatapos ng pagsisimula. Sa edad na 15 ay muntik na siyang maging acolyte, at noong araw na iyon ay nadanas din niya ang isang aksidente at muntik nang mamatay. Ngunit nakaligtas siya dahil sa kanyang purong determinasyon at nagsikap ng husto mula noon. Mahusay siya sa maikling espada at lalo na sa elemento ng kidlat. Isa rin siyang marapat na miyembro para maging Grand Elder ng templo. Habang patuloy na nagsasalita ang tagapaglingkod, malalim na nag-iisip si Sam. Ang kwento ni Arman ay nagdulot ng interes sa kanya. 15 taong gulang, muntik nang mamatay, aksidente, pagkaligtas, pagsisikap ng husto, biglang naging henyo, lahat ito ay katulad ng kanyang sariling kwento. Iniisip niya kung talagang isang pagkakataon lang ito o may kakaiba kay Arman. Kailangan niyang makilala ang taong ito. Matapos ipaliwanag ang ilang bagay tungkol sa mga taong ito, iniwan na sila ng tagapaglingkod para mamili. Napakadali lang dahil maaari silang direktang magpalitan ng mga puntos tulad ng ginawa nila sa kabisera. Lumakad-lakad si Sam at pumunta sa mining department. Mas mahusay na gamitin niya ang hilaw na metal kaysa sa mga sandata at iba pang gamit. Pumasok siya sa opisina at tinanggap siya ng isang receptionist. Nakita ng receptionist ang badge ng pansamantalang bisita at alam kung sino si Sam dahil naunang sila ay binigyan ng impormasyon. Medyo nabigo siya dahil hindi niya inasahan na marami mula sa isang magsasaka, ngunit pinigilan niya ang kanyang pagmamataas dahil ipinaalam sa kanila na maging formal sa mga taong ito. Mabuhay po, paano ko po kayo matutulungan? Binati niya si Sam ng propesyonal na ngiti. Gusto kong bumili ng ilang mineral. Sir,
Sa tingin ko kung para sa personal na paggamit ay mas mabuting bumili sa mga tindahan ng sandata dahil karamihan sa mga mineral dito ay hilaw at mas gustong ibenta sa maramihan. Mahihirapan po kayong i-refine iyon. Gusto kong bumili ng malaking dami. Napatigil ang receptionist ng isang segundo at nagsabi. Mangyaring umupo po kayo. Pagkatapos noon ay ipinasa niya ang isang maliit na pabilog na kristal na katulad ng ginamit ni Morier para suriin ang mga detalye ng mga kandidato matapos ibuhos ang ilang espiritual na lakas. Ito ang katalogo ng mga available nating mineral. Mangyaring tingnan ito at ipaalam sa akin kung makakahanap ka ng gusto mo. Kinuha ni Sam ang kristal at tiningnan ang lahat ng uri ng mga mineral na available. Matapos ang kalahating oras, lumabas si Sam mula sa departamento, at ang isang middle-aged na lalaki at ang receptionist ay nagpapasalamat sa kanya na may mga ngiti sa kanilang mukha. Si Sam ay gumawa ng mga pagbili na nagkakahalaga ng halos 6 na bilyon. Naramdaman ni Sam na nakakuha siya ng mahusay na deal. Maraming mga mineral na gusto niyang hanapin ay wala sa Imperyong Orion, at kahit na available man ay mas mahal pa. Ngunit dito ay mayroong mas mahalagang mga mineral at mas mura pa, kaya't sinamantalan niya ang pagkakataon at gumastos ng kaunti. Kabanata 220. Umuwi si Sam sa dorm matapos ang pamimili. Wala siyang kailangang gawin sa susunod na ilang araw, walang anumang paghihigpit sa kanilang paggalaw dito, kaya't malayang gumawa ng gusto ang lahat ng kandidato. Nanatili siya sa dormitoryo at hindi lumabas. Inilaan niya ang kanyang oras sa paglinang, at dahil wala siyang maraming hadlang, pumasok siya sa ikatlong antas ng Great Realm sa susunod na 4 na araw. Bukod pa rito, nakatuon siya sa paglinang ng kanyang katawan, at ngayong pagkakataon ay talagang nag-eksperimento si Sam at natuklasan ang isang kawili-wiling konsepto. Noong susunod na araw matapos ang kanyang pagsulong, nagpa siya si Sam na pagtuunan ng pansin ang paglinang ng kanyang katawan, ngunit sa pagkakataong ito ay gumamit siya ng light elemental energy sa halip na karaniwang spiritual energy. Ang mga resulta ay hindi niya inasahan. Naramdaman niyang tinatanggap ng kanyang katawan ang elemental energy at pinapalakas nito ito, at kasabay nito ay naramdaman niya mas naging madali ang elemental fusion. Naramdaman niya na kapag sinubukan niyang gawin ang elemental fusion, mas kaunti ang pagkonsumo ng kanyang lakas at mas kaunti ring pressure sa kanyang mental strength. Bukod pa rito, napansin din niya ang ibang benepisyo, ang resistensya sa atake. Nang paluan niya ang kanyang katawan gamit ang fire elemental energy, sinubukan niya ito sa pamamagitan ng pagpapahintulot kay Yanwo na umatake, at hindi niya sinubukang ipagtatanggol ang sarili. Itinalaga niya ang sarili bilang isang target, at nang tumama ang atake, hindi natanggap ng kanyang katawan ang inaasahang dami ng pinsala, maaari pa itong ituring na mataas na resistensya. Ngunit ang tanging problema ay hindi niya magamit ang malaking dami ng enerhiya, nararamdaman niyang parang sinusunog ang kanyang laman at hinihiwa ng sabay-sabay, kaya kailangan niyang unti-unting dagdagan ang dami ng spiritual energy. Ngunit mas mabilis naman ang pagpapabuti. Kaya't matapos paluan ang bawat elemento sa loob ng kalahating araw, natapos ni Sam ang 4 na elemento, light, fire, wind at water. Sa huling araw ng kanilang pahinga ay may iba pa siyang plano. Hindi pa niya gustong subukan ang poison element dahil natatakot siya sa mga epekto nito. Kung maging makamandag ang kanyang katawan, mahihirapan siya sa kanyang mga hayop at kaibigan, at bago pa ang kompetisyon ay hindi iyon ang gusto niyang harapin. Ngunit may isa pang eksperimento siyang gustong gawin, subukang maging isang laser. Tama iyon. Maaaring magbago si Sam sa light elemental body matapos niyang makamit ang 100% na elemental fusion, na magiging posible dahil natagpuan niya ang paraan para umunlad ng mas mabilis. Ngunit iniisip niya, kung maaari niyang i-convert ang karaniwang light energy sa anyong laser at gamitin ito para paluan ang kanyang katawan, ano kaya ang mangyayari? Kaya't sa sandaling maisip niya iyon, sinimulan niya itong ilapat. Ang agarang resulta, ang kanyang mga hibla ng kalamnan ay napunit agad, at napahinto si Sam. Ngunit hindi siya tumigil. Nag-isip siya ng paraan at gumawa ng desisyon. Kaya't isinara niya ang kanyang mga mata at unang ikinalat ang karaniwang light elemental energy para ganap na gamutin ang mga sugat, pagkatapos ay dahan-daang nagsimulang i-convert ang maliliit na bahagi nito sa anyong laser. Pinupunit ang mga hibla at ginagamot ito ng sabay-sabay. Ngayong pagkakataon ay gumana ito. Naramdaman niyang ang kanyang katawan ay dumadaan sa isang metamorphosis. Naramdaman niyang ang kanyang katawan ay pinapalakas sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ang init ay mas mataas pa kaysa sa fire element, ngunit ginagamot siya ng sabay-sabay. Matapos ang mahigit 1 oras, huminto si Sam sa proseso at sinubukang gumawa ng normal na elemental fusion. Matapos mahigit 50% ng kanyang katawan ay ma-convert sa elemental body ng liwanag, sinubukan niyang gawing laser ang sarili.
Ngunit nabigo siya, kaya binawasan niya ang lawak ng lugar na nais niyang i-convert, una ang isang braso, pagkatapos ay kalahati ng braso, pagkatapos ay ang palad, mga daliri, isang daliri, pagkatapos ay ang pinky finger, ang dulo ng daliri, at sa huli ay ang balat sa dulo nito. Maraming beses siyang nabigo at nagtagumpay lamang na bumuo ng laser body sa balat sa dulo ng kanyang daliri, ngunit hindi siya nabigo, sa totoo lang ay labis siyang natutuwa. Hangga't may posibilidad ng tagumpay, hindi mahalaga kung gaano karaming araw ang kakailanganin. Makakamit niya ito hangga't may paraan. Pagkatapos noon ay hindi na siya gumawa ng anumang bagay at nagpahinga na lamang. Kinaumagahan, si Sam at ang natitirang mga kandidato ay nagtitipon sa labas ng dormitoryo. Si Moria ay dinala ang mga hayop kasama niya, at lahat sila ay naglakbay patungo sa isang liblib na isla sa loob ng teritoryo ng Thunder God Temple. Sa liblib na islang iyon ay may maraming tao na mukhang mga seguridad ng isla. Mayroon pang ibang 40 miyembro na dumating sa islang ito kasama ang ibang mga elder. Isa sa mga grupo ay naka-electric blue na uniforme, at ang kanilang mga badge ay ganap na naiiba sa suot ng grupo ni Sam. Mula sa kanilang mapagmataas at mayabang na ugali ay madaling mahuhulaan ang kanilang mga pagkakakilanlan, sila ang mga kandidato mula sa Thunder God Temple. Walang pagpapalitan ng salita sa 5 elder, nagtitinginan lamang sila ng pagtango at dinala sila patungo sa gitna ng isla. Nakarating sila sa isang malaking bundok na may pasukan sa kuweba. Tumigil ang 5 elder sa lugar na iyon at si Moria lamang ang nagsalita. Ito ang lugar kung saan naghihintay ang inyong kapalaran. Ang pasukan ng kuweba na ito ay haantong sa inyo sa pinakamalaking pagkakataon na makakamit lamang minsan sa buhay. Ngunit mangyaring tandaan na ang pagkakataon ay kasama ang panganib. Lumilito ang mga kandidato kabilang na si Sam. Ipapaliwanag ko ito sa inyo. Ito ay isang pasukan patungo sa palasyo ng mga pamana. Sa kabila ng kuwebang ito ay isang pasukan patungo sa isang mundo kung saan makakakuha kayo ng maraming bagay na hindi ninyo inakala. Ang lugar na ito ay kinokontrol ng mga makapangyarihang nilalang na hindi alam ang pinagmulan. Hindi namin alam ang anuman tungkol sa kanila, ngunit sila ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang nilalang na nakita namin dati. Ang islang ito ay lumitaw mga 3 taon na ang nakalilipas. At may isang makapangyarihang nilalang na nagbabantay sa pasukan ng kuweba na ito. Inimbitahan niya ang pinuno ng templo dito at humingi ng tulong sa amin para ipagsama-sama kayong lahat. Ang lugar na ito ay hindi nasa ilalim ng jurisdiction ng Thunder God Temple. Tumutulong lamang kami sa taong iyon na gawin ang kanilang trabaho, kaya't pagkatapos pumasok sa lugar na ito, nasa inyo na lahat. Hahawakan na ng taong iyon ang lahat at ipapaliwanag kung ano ang gagawin. Ngayon, maaari na kayong pumasok sa kuweba. Ngunit ang pagpasok ay gagawin ng isa-isa sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod na may 5 minutong pagitan. Ngayon, ang mga taong may 4 na gininto ang bituin ay lumakad pasulong. Hakbang si Sam pasulong, at 2 iba pang tao mula sa Thunder God Temple ay lumakad din pasulong, sina Arman at Arthur. Nagulat ang ibang mga elder pati na rin ang 2 kandidato. Si Moria lamang ang walang pakialam. Iyo ang unang grupo na pumasok. Itinuro niya sa kanila na pumasok sa kuweba. Pumasok sina Sam at ang 2 natitira sa kuweba, at nakita nila lamang ang isang madilim na daanan. Ngunit matapos lakarin ito ng 2 minuto, bigla silang nakakita ng isang bulwagan kung saan may isang plataporma na may isang matandang lalaki na nakatayo. Mayroon siyang mahabang balbas at nakamaluwag na puting damit. Ang kanyang mahabang buhok at balbas ay puti na nagbibigay sa kanya ng isang banal na hitsura. Mabuhay sa palasyo ng mga pamana, sigurado akong ikaw ang unang grupo. Maaari ninyong tawagin akong Avatar Sanchez, at ako ang tagapagbantay at gabay ng palasyo ng mga pamana. Bago ninyo ako tanungin ng anumang katanungan, hayaan muna akong ipaliwanag kung bakit kayo narito. Ang palasyo ng mga pamana ay isang biyaya na ibinigay sa inyo ng langit. Ang lugar na ito ay narito para sa inyong henerasyon na sanayin at mapabuti ang sarili sa pamamagitan ng pagmamana ng mga pamana ng inyong mga ninuno, Diyos at maraming iba pang makapangyarihang tao na maaaring hindi ninyo alam. Mayroon kayong 1 buwan sa loob ng palasyo ng mga pamana, at sa palasyong ito ay maraming mga lugar na maaari ninyong bisitahin. Ang bawat silid ng palasyong ito ay mag-uugnay sa inyo sa ibang espasyo kung saan susubukan kayo, susuriin, at kung mabuti ang inyong pagganap, ibibigay sa inyo ang mga kasanayan, pamamaraan sa paglinang, pamamaraan sa labanan, sandata, table task, potion, halamang gamot, artifact at marami pang iba. Ang ilan sa mga silid ay naglalaman ng mga kalooban ng ilang eksperto na magbibigay sa inyo ng mga payo. Sa loob ng 1 buwan, maaari kayong pumunta sa maraming silid hangga't maaari at makakakuha ng maraming bagay hangga't maaari.
Ang ilang silid ay mga pagsubok na magsanay at paluan ang inyong kalooban, determinasyon, paggamit ng enerhiya at marami pang iba, at ang mga silid na iyon ay magkakaroon ng mga ranggo na ipinapakita sa labas ng silid sa isang papan. At maaari kayong makilala ng ibang mga kandidato mula sa iba't ibang lugar ng planeta dahil may ibang mga kandidato na papasok din sa palasyong ito sa pamamagitan ng iba't ibang pasukan. Maaari kayong mamatay sa mga pagsubok, ngunit kung mas mataas ang panganib, mas mahalaga ang gantimpala. Dahil kayo ang unang grupo ng mga kandidato, mayroon kayong akses sa lahat ng 6 na palapag ng palasyo. Habang mas mataas ang palapag, mas mahalaga ang gantimpala. Mangyaring mag-ingat, at sa loob ng 1 buwan ay tatawagan kayong bumalik sa bulwagan anuman ang silid na inyong naroroon, at ako mismo ang magpapalabas sa inyo. Kaya't mayroon ba kayong anumang katanungan? Ang matandang lalaki ay nagsalita ng sunod-sunod at ipinaliwanag ang lahat, halos lahat ay naipaliwanag na, kaya halos walang katanungan. May ibang bagay din na pinagtutuunan ng pansin si Sam, naramdaman niya ang isang nasusunog na sakit sa kanyang likod. Kung hindi dahil sa kanyang pagpapalakas gamit ang laser at fire element, hindi niya kayang tiisin ito. Tumingin siya kina Arthur at Arman para makita kung nararamdaman din nila ang sakit. Hindi niya nakita ang anumang pagbabago sa ekspresyon ni Arthur, ngunit si Arman ay pawisan ng husto, nagdulot ito ng kanyang pagdududa. Kung wala na kayong katanungan, ayun na sa hagdan. Ang bawat palapag ay may 5 silid, at ang bawat isa ay susubukan kayo sa iba't ibang bagay. Sa paraan naman, ang mga silid na nagbibigay ng mga bagay at kasanayan bilang gantimpala ay ibibigay lamang ito sa pagtatapos ng buwan, at ang mga gantimpala ay batay sa ranggo na makukuha ninyo sa lahat ng mga kandidato mula sa planeta. Nagpalitan sila ng tingin ni Sam sa 2 kandidato at nagpatuloy patungo sa hagdan habang sabay na sinusubaybayan ang kanyang likod. Nagulat siya sa nakita niya. Ang balat sa kanyang likod ay may malaking tato na sumasaklaw sa buong likod. Ito ay isang malaking bilog kung saan may mga simbolo ng iba't ibang mga mitolohikal na hayop na umiikot sa isang bilog na bagay. Ang unang ginawa niya matapos itong makita ay i-activate ang isang concealment formation na nakaukit sa kanyang feather coat para tiyakin na hindi makikita ito ng ibang mga kandidato bago siya pumasok sa unang palapag.